La 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 la. Good morning mga kasangbahay. Hoy, double jackpot today ah. Friday na. Friday na, March 29 pa. Walang makaila. Ito yung inaantay na. Hindi, wala siyang makaila. Wala nang peligro. Ganyan talaga kapag yaman, hindi mo alam. Hindi mo inaalam kapag kung kailan yung sweldo. Wala siyang peligro. Siya nakakaramdam ng kayamanan ako. Ayan na, isa na namang happy and a musical Friday ang hatid namin sa inyo dahil mamaya po makakasama natin, siyempre, ang ating wishful, sina Princess, Louie-Ann, Carmela, and Ace. Abangan natin kung ano nga ba ang mga kakantahin nila mamaya. Oo nga eh, wala si Kim. Tama ka dyan, Rina. At dahil Friday today, hindi lang ang wishful sa ating makakasama. Narito din po si Doc Bong. Good morning, Doc Bong! Ano ba usapan mo kalisugan? Maganda mamaya ang pag-uusapan natin. It's all about dehydration. Pauso ngayong summer, di ba? Kaya Very good. marami Pag-init na talaga. Pag-init na. Tubig ah, hindi juice kikay. Tubig. Katulad ng napag-usapan. The problem is Yes. tubig. Kaya mga Not too small. kasambahay, stay Not too tuned po. Okay. Not okay. Are you done? Sige, dire-diretso lang, mawala sa ng tot mo. Ay, hindi ko naman to ginugol eh. Kaya mga kasambay, stay tuned po para isa na namang masaya at makabuluhang umaga natin today. At syempre, pwede nyo rin mapanood ang Good Morning Kuya via live streaming sa ating website, ang untvweb.com. At bukod sa ating website, pwede nyo rin po kaming mapanood sa inyong mga telepono kahit saang lupa-lupa kayo ng mundo ha, sa pamagitan po yan ng ating Facebook Live. Kaya huwag nyo na pong kalimutan, i-like, i-follow at i-share ang aming mga official Facebook accounts. Ito po ang UNTV News and Rescue at ang Good Morning Kuya Facebook page. Sa mga kasangbahay na maagang nagbukas ng kanilang mga TV o kaya naman nakatutok na sa ating FB Live sa mga oras na ito, narito po ang ilan sa mga balitang aabangan nyo ngayong umaga. Senator Panfilo Lacson duda sa motibo ni dating Police Colonel Eduardo Asierto sa patungkol o sa mga akusasyon sa mga personalidad na umano'y sangkot sa iligal na droga. 3 tauhan ng New People's Army at 2 pulis sugatan sa pagsalakay ng rebelding grupo sa Victoria Municipal Police Station sa Northern Samar. 2 bronze medals nakuha ng Philippine team sa 2019 World Junior Bowling Championships na ginanap sa Paris, France. 9 out of 10 Malaysians mayroong sleep disorder ayon sa survey. At hometown girl na magsusulong ng tourism advocacy sa bansa itatampok sa mutya ng Pilipinas 2019. At yan po mga balitang aabangan ng ating mga kasangbahay. At syempre, bukod dyan, marami pa tayong ibang pag-uusapan tulad na lang po ng kasaysayan ng favorite nating lahat, internet. At dahil yan po ang ating tampok sa ating Today in History. Internet. Internet. Like internet. Okay, at para mas masaya ang Friday, merong ihahandang masarap na breakfast. Tingnan nga natin ha. Sa atin si Chef Nagbabalik. Sheila. Uy, si Chef Sheila Kirubin. Mamaya. Pero bago po natin puntahan ang lahat ng yan, narito muna ang ating top stories for today. Pangangampanya ng mga kandidato sa local positions magsisimula na ngayong araw. Ibang dam sa Luzon, ipinanukalang pagkunan ng supply ng tubig para sa Metro Manila. Mga residente sa Barangay Muson, Taytay, Rizal, mahigit 1 linggo nang walang supply ng tubig. Ilang residente sa bukal na lang umiigib. Provincial Bus Terminal sa EDSA tatanggalin na simula sa Abril.
Magandang umaga po mga kasambahay. Salamat po sa Panginoong Diyos sa panibagong araw na ito. Alas 4:50 na po ng umaga. Una sa ating mga balita. Magsisimula na ngayong araw ang kampanya ng mga kandidato sa local positions. Kaya muli nagpaalala ang Commission on Elections na sundin ang mga panuntunan sa pangangampanya. Yan ang ulat ni Bernard Daris. Maaari ng mangampanya simula ngayong araw, March 29 hanggang May 11, 2019, ang mga local candidates mula sa governor, municipal councilor at district representatives. Inaasahan ng Commission on Elections na nabaklas na ng mga naturang kandidato ang mga poster na sobra sa itinakdang sukat na 2 by 3 feet para sa mga campaign posters at wala sa common poster area. Batay sa Omnibus Election Code, maring makasuhan ang kandidatong lalabag sa panuntunan ng COMELEC habang umiiral ang campaign period. Ibaba na yung mga posters na naikabit na nila. Bagaman hindi natin hinaharang o sinisita yung kanilang mga premature campaign materials, pagpasok ng March 29, yan ay magiging illegal na material na maliban na lamang doon sa mga nakapaskil doon sa mga common poster areas at sa mga private property kung saan nakakuha sila ng pahintulot ng property owner. Paalala naman ng COMELEC, hindi mo na maaaring mangampanya mga official candidates sa April 18 at April 19 dahil sa long holiday. Gaya ng national candidates na senators at party list groups, hindi maaaring lumagpas sa 3 pesos per voter sa mga kandidatong kabilang sa isang political party at 5 pesos per voter sa isang independent candidate ang kanilang campaign expenses. Sa pag-iikot ng COMELEC sa mga lugar, karamihan aniya sa mga nakikitang paglabag sa pagpapaskil ng mga campaign materials ang mga local candidates. Kaya naman mahigpit anyang babantayan ng poll body at local COMELEC offices ang mga komunidad. Isa pa sa paalala ng COMELEC ang pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan ng mga kandidato sa mga lugar kung saan sila mangangampanya. Maigi aniyang masunod na mga ito ang city ordinance na nagbabawal sa pagkakalat ng mga basura at paggamit ng mga single-use plastics gaya ng mga tarpaulins. To keep the campaigns clean. And by clean, I mean literally clean. No? Ang problema sa mga campaign sorties ay nag-iiwan yan ng maraming basura, mga bote ng tubig, mga lalagyan ng mga lunch packs nila, mga supot, mga plastic, and these add a considerable load to the trash already inundating the city. Responsibilidad din aniya ng mga kandidato na isaalang-alang ang matiwasay na pangangampanya at hindi makalika ng noise pollution sa mga komunidad. Most importantly, be considerate of the communities where you are campaigning. A lot of candidates often start campaigning in the wee hours of the morning, and that causes a lot of discomfort and stress to the communities where they are campaigning. It is a risk that these candidates take, that they will not alienate voters this way. Panawagan ng COMELEC sa publiko kapag may nakitang paglabag ay makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan o mag-post sa social media accounts ng COMELEC. Bernard Dadis, UNTV, News and Rescue, Philippines. Nagrereklamo na ang ilang mga residente sa Barangay Muzon, Taytay, Rizal dahil wala pa ring supply ng tubig sa kanilang lugar sa kabila ng pahayag ng Manila Water na 77% na ang kanilang mga customer ang may tubig. Ang ilang residente nagtsatsagang mag-igib sa isang bukal doon na hindi rin nila sigurado kung malinis at ligtas na inumin. Alamin natin ang iba pang detalye mula kay Jenica Cruz. Higit 1 linggo nang walang supply ng tubig ang ilang mga residente na nasa matataas na lugar ng Barangay Muzon sa Taytay, Rizal. Nagrarasyon man ng tubig ang Manila Water, hindi rin ito makarating sa kanila. Pero member din naman kami ng Manila Water. Kung sino malakas yun ang paano kami doon sa dulo, wala na. Di na kami nadadatnan ng tubig. Nagkakaroon na rin umano ng tensyon tuwing dumarating ang truck ng tubig dahil sa pag-aagawan. Ang problema lang, hinaharang ng mga tao mismo. Kung haharangin po nila at inaaway po kami, pati ang Manila Water po ay inaaway din po. No? O, isang buwan na. Isang buwan na po, mahigit siguro. Wala kaming tubig, oo. Ang tubig ng Manila Water,
Tuwing gabi lang. Ngayon talaga wala na. Ang mga residenteng hindi naabot ng rasyon ng tubig, pinagtsatsagaan na lang ang isang bukal sa kanilang lugar. Dito sa bukal na ito, mahaba na rin ang pila ng mga residente. May kakaunti kasing tubig na lumalabas dito sa bukal. Hindi man tiyak malinis ang tubig dito, ay pinagtsatsaga na daw nila ang ilan ginagamit na panlaba, panligo, at kapag walang-wala na raw talaga, dito na rin sila kumukuha ng inuming tubig. Napipilitan ang mga residente na umupa na magbubuhat ng kanilang mga batya at container dahil matarik at mataas ang kanilang lugar. 5 piso hanggang 120 pesos ang bayad nila. Depende sa dami at laki ng kanilang mga lagayan ng tubig. Yung budget sira. Imbes na pang bili na lang ng ulam, pagkain, ibabayad pa namin para buhatin yung tubig namin. Ayon sa kapitan ng barangay, ginagawa naman nila ng paraan ang problema sa tubig, pero hanggang paalala lang sa pagtitipid ang kanilang magagawa. Po natin ginawa ay pinakalat po natin information na mawawalan po talaga tayo ng tubig. So may mga oras po lamang na sila ay magsusupply ng water at yun po yung mga oras na dapat mag-ipon tayo. Pero ang tanong ng mga residente, hanggang kailan sila nagtitiis ng walang supply ng tubig? Sinubukan ng UNTV News na kunin ang paliwanag ng Manila Water sa issue, pero wala pa silang sagot. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Taytay, Rizal. Ipinapanukala ngayon ng isang opisyal ng pamahalaan na kumuha na rin ng tubig sa ibang mga dam sa Luzon upang matugunan ang lumalaking pangailangan ng tubig sa Metro Manila. Para sa detalye, narito po ang report. Parami ang gumagamit ng tubig sa Kalakhang, Maynila dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng populasyon. Base sa business plan ng Maynilad, madaragdagan ng 1 million customers ang kanilang seserbisyuhan sa pagtatapos ng kanilang concession agreement sa 2037. Nangangahulugan din ito ng dagdag na pangangailangan ng tubig na aabot sa halos 1 bilyong litro kada araw. Pero ngayon pa lamang ay halos nasasagad na ang Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng tubig sa Metro Manila. Ang Manila Water naman na may 6.8 million customers sa kasalukuyan ay hindi nagbigay ng kanilang projection sa UNTV News. Ipinanukala ni Agriculture Secretary Manny Piñol na maaaring mapagkunan ng tubig ang ibang mga dam sa Luzon para idagdag sa pangangailangan ng tubig sa Metro Manila. Ayon sa opisyal, bukod sa Angat, Ipo at Lamesa Dam ay may mga dam na ginagamit lamang para sa irigasyon gaya ng Pantabangan Dam sa Nueva Ecija. Subalit hindi naman anya buong taon ay nangangailangan ng tubig ang mga sakahan. Kailangan lamang anya ay kaukulang pag-aaral kung paano ito maisa sa katuparan. Ayon kay Piñol, kung dadami ang solar-powered irrigation sa Central Luzon, maaaring sa Metro Manila na ilaan ang mga naiimbak na tubig ng ibang mga dam. Napag-alaman naman ng UNTV News sa isang source na may isang dam sa Pampanga na pinag-aralan na ang posibilidad na mapagkunan ng tubig para sa Metro Manila. Ito ay ang Kongdadong Dam sa Arayat, Pampanga na natapos ito noong 2003. Nagsusupply ito ng tubig sa mga palayan sa Pampanga at Nueva Ecija. Yung tubig ng malalaking dams yan, pwedeng i-divert sa Metro Manila during the times na hindi namin kailangan sa palayan. Ayon sa source, natapos na ang feasibility study, subalit sumasailalim pa rin ito sa ilan pang usapin. Ayon naman sa National Water Resources Board o NWRB, mangangailangan lamang ng mahabang tubo para makarating ang tubig mula sa Pampanga hanggang sa Metro Manila. Mahigit sa 70 kilometro ang layo ng Kongdadong Dam sa Quezon City, habang ang Angat Dam naman ay nasa 50 kilometro. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ipatutupad na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang No Window Hours policy sa iba pang mga lungsod sa Metro Manila bukod sa EDSA at iba pang mga pangunahing kalsada. Alinsunod ito sa napagkasunduan ng Metro Manila Council upang maiwasan na ang kalituhan sa mga motorista. Yan naman ang ulat sa atin ni Joan Nano. Pag-iisahin na ng Metropolitan Manila Development Authority ang pagpapatupad ng No Window Hours policy sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila. Ito'y matapos na payagan ng Metro Manila Mayors ang implementasyon nito upang maiwasan na ang kalituhan sa mga motorista. Ibig sabihin, bukod sa EDSA at iba pang malalaking kalsada,
hindi na rin maaaring bumiyahe ang mga sasakyan na sakop ng number coding sa iba pang mga lungsod sa Metro Manila mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Pero nilinaw ng MMDA, hindi dito kasama ang mga syudad na walang number coding gaya ng Navotas, Pateros, Marikina, Taguig at Muntinlupa. Kasi di ba may lumabas na per city, may mga window, pagtawid mo may window na naman, nagkakagulo, no? Nagagalit ang tao, nalilito. No? That's why we requested na baka pwede standard na tayo, wala nang may window. Subalit hindi pa ito agad na maipatutupad dahil kinakailangan pang dumaan sa proseso ang pagbabago sa city ordinances. 300 pesos ang parusang ipinapataw ng MMDA para sa mga lumalabag sa number coding scheme. Samantala, sisimula na ring tanggalin ng MMDA sa susunod na buwan ang mga provincial bus terminal sa Metro Manila. Ililipat na ang mga ito sa Valenzuela at Santa Rosa Laguna Interim Terminals, gayon din sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. It's about time na talagang isasara na natin yan, yung mga provincial bus terminals na yan. That's why I requested, we requested sa mga LGUs, ang LTFRB kasi mag-iikot na rin, na ika-cancel na lang yung mga business permits. Ang target date natin dyan by June, wala na lahat yan. Not only EDSA but the whole Metro Manila. Uunahing tanggalin ng MMDA ang mga terminal ng bus sa kahabaan ng EDSA. Inaayos na rin ng LTFRB ang prangkisa ng mga city bus na siya namang sasakyan ng mga pasahero mula interim terminal papasok ng Metro Manila. Pero ang ilang pasahero tutol sa planong ito, gaya na lamang ni Aling Lilian de la Cruz na madalas bumabiyahe papuntang Muñoz, Nueva Ecija. Mula sa kanilang bahay sa Apolonio Samson sa Quezon City, gumagastos siya ng 24 pesos para lamang makarating sa terminal ng bus sa Cubao. Kung ililipat na sa Valenzuela ang interim terminal, magiging 30 pesos na ang kanyang pamasahe bago pa makasakay ng provincial bus. Ito na nga lang po, sa Cubao nga lang po, malayo na hirapan na kami, doon pa kaya. Napakalayo naman po masyado. Sa mga interim terminal na lamang, maaaring magsakay at magbaba ng mga pasahero biyaheng probinsya. Mula Valenzuela Interim Terminal, lalabas ang mga city bus ng NLEX Balintawak sa katatagos ng EDSA. Habang ang mga nasa Santa Rosa, Laguna naman, dadaan ng South Luzon Expressway hanggang makalabas ng Alabang, Muntinlupa. Bago ang aktwal na paglipat ng interim terminal, magsasagawa muna ng dry run ang MMDA upang masanay ang mga pasahero at malaman kung paano tatakbo ang sistema. Patuloy na kinukuha ng news team ang panig ng Provincial Bus Operators Association ukol dito. John Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Alas 5:03 na po ng umaga. Perwisyo nga ba sa mga pasahero ang plano na alisin ng tuluyan ang mga provincial bus terminal sa EDSA? Alamin natin sa ulat ni Mon Hokson. Nakunan namin ang bus na ito na nakahambalang sa EDSA at nagpipilit na makapasok sa service road. Kaya't ang resulta matinding traffic. Ganun din ang nakunan ng isang kapwa namin media, mga nakahambalang na bus sa EDSA. Matagal nang laman ng diskusyon ang planong paglilimita ng mga bus sa EDSA at iba-iba na ring panukala ang pinag-aaralan. Desidido na ang MMDA na ipasara sa Hunyo ang mga provincial bus terminal sa kahabaan ng EDSA. Isa raw ito sa mga paraan upang mapaluwag ang traffic sa naturang kalye. Hati ang pananaw ng ilang motorista hinggil dito. Bus ito kasi nakaka-traffic sila kasi kung isang minuto silang palabas sila, minsan may nakaharang pa dyan. Magka-traffic talaga, kahit isang minuto, hahaba siya. Talagang matraffic, yung kaya ang magiging solusyon, mapapalayo ang mga pasahero. Ang mag-asawang Jaime at Dolores Mateo, nasuki na ng bus terminal na ito sa EDSA, sang-ayon na mailipat sa ibang lugar ang mga terminal. Alang-alang raw na lumuwag ang daloy ng trapiko. Kung problema talaga yung traffic, talagang gano'n ang gawin natin. Kahit na malayo man lang, talagang para naman mapaganda yung kwan natin. Service. Payag rin si James sa plano na alisin ang mga bus terminal sa EDSA. Pero sana daw ay magkaroon ng madaling masasakyan papunta sa mga provincial bus terminal. Okay lang ako ma-hassle. Basta bigyan mo ako ng ipapalit ko doon sa pagka-hassle ko. Willing naman ako magbayad. Sa darating na Hunyo, lahat ng uuwi ng probinsya Panorte ay sa Valenzuela sasakay ng bus, habang sa Santa Rosa at PITEX naman ang pa-South.
Dito sa Valenzuela, inihahanda na ito ng MMDA para sa pagdagsa ng mga pasahero. Hindi pa ito masyadong yari, pero pipilitin daw na matapos bago magamit sa Hunyo. Fully air-conditioned ang waiting area ng mga provincial bus passengers at sa ibaba naman ang mga city bus passengers. Magkakaroon din ng ticketing system para sa mas maayos na pagbili ng mga ticket. Tinatapos na rin ang mga toilet para magamit ng mga pasahero. Ayon sa MMDA, wala dapat ipag-alala ang mga pasahero sa kanilang malalaking bagahe sa bagong terminal. Actually, eto city bus to ha. Kita nyo naman ang laki-laki ng compartment. So, hindi sila dapat mangamba dahil kung galing siya ng provincial, may dala silang bagahe, ikakarga nila rito, sasakay sila ng city, papunta sa loob ng Maynila. So, hindi sila dapat mag-alala. Sa ngayon ay inihahanda ng MMDA, LTO at LTFRB ang panibagong ruta ng mga sasakyan upang maihatid papasok ng Metro Manila ang mga pasahero galing probinsya. Magsasagawa ng dry run ng MMDA sa Valenzuela Terminal matapos ang Semana Santa upang maihanda ito sa full operation sa Hunyo. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Valenzuela City. Ayan. So magkakaroon sila dyan, Tatari, ng dry run by April, no? End of April yan. Tapos plano nga nilang ipatupad na no provincial bus na along EDSA tsaka sa major roads natin dito sa Metro Manila. Bandang June yan. So sana nga magamit natin kasi state-of-the-art facilities yung sa PITX. Sobrang ganda, di ba? Pinakita sa atin noon ni Transportation Secretary Arthur Tugade na talagang meron pa silang pay lounge kung saan pwedeng mag-shower yung mga commuters doon. Diba? Pwedeng mag-park, parang park and then travel by bus. Ayan. Kamustahin muna natin yung mga kasama natin. Sa... Good morning. Good morning. Ay, uy! Morning! Kakairo na pala tayo! Sabi na si Tito Ate. Oo nga. Good morning! Morning! Wala kami kamalay-malay. Ano ba yan? Nakaero na pala. Good morning, good morning. Paglaban sa Taas ang araw. Wag biyernes eh. Tulog pa yung vocal cords. Oo. Magulat mo ata. Okay, thank you. Siya. Salamat. Ano bang title no? Maganda. Kung di rin lang ikaw ng December Avenue. Okay, balita muna tayo. Sige. Kasi duda ang dating hepe ng Philippine National Police na si Senator Panfilo Lacson sa mga naging akusasyon ni dating Police Colonel Eduardo Asierto tungkol sa mga personalidad na umano'y sangkot sa illegal na droga. Sa kabila nito, ayon sa Senador, dapat pa rin magkaroon ng formal na pagsasara ng investigasyon sa mga naging akusasyon ni Asierto. Tingnan natin ang ulat ni Nel Maribuhok. Nanawagan si Senator Laila de Lima na isapubliko ang intelligence report ni dating Police Colonel Eduardo Asierto tungkol sa pagkakaugnay umano sa kalakalan ng iligal na droga ni Michael Yang na dating economic advisor ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kung ito anya ay makikita ng publiko ay makukwestiyon ang tunay na kaugnay ni Pangulong Duterte sa drug trade sa bansa. Ngunit duda si Senator Panfilo Lacson sa motibo ng biglang paglutang ni Asierto at paglalabas ng naturang drug matrix. Ayon sa dating hepe ng Philippine National Police, ang akusasyon ni Asierto ay noong Davao City Mayor pa lamang si Pangulong Duterte. What took you so long between 2004 na mayor pa si Presidente Duterte na ni sa imagination wala naman mag-iisip na magiging presidente, ba't hindi mo pinurso noon kung ganyang malakihan yan? Wala rin anyang maibigay na detalye si Asierto sa kanya noong bumisita ito sa kanyang tanggapan nang ipakita ang nasabing drug matrix. Naniniwala ang senador na gusto lamang nitong magpatulong sa ginagawang investigasyon noon ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng nakapuslit na bilyon-bilyong pisong halaga ng shabu na nakatago sa magnetic lifters. Nagtataka rin anya siya kung bakit hindi sinamantala ni Asierto ang pagkakataon sa Senado noon at ibulgar ang naturang drug matrix. Sa kabila nito, dapat pa rin anyang dumaan sa proseso ng investigasyon ang mga alegasyon na ito ng dating pulis. Dahil nagsalita na rin yung PDEA Director General, well, it should be, I would like to think na dapat gawing formal kung magkaroon man ng closure yung accusation na ginawa ni Asierto. Ayon kay Lacson, hindi niya personal nakilala si Asierto noong siya ay hepe pa ng PNP. Ano yung makikilala talaga, di ba? Siguro PO1 pa na to.
the time. Kaya naging kernel, retired na si Ikan. Pero ang sinasabi ni Senator Lacson dyan, hindi siya, merong mga butas daw Yung hindi, kumbaga, he needs more details kasi merong mga part ng report na hindi siya naniniwala. Alam ko kasi si Asierto daw is holding back some details. Oo. Kasi may kinukonsulta siyang lawyer. Because kasama siya sa mga sa ibang operation daw niyan. So he's holding back. We're not ang kini-question lang ni Lacson, tama naman siya yung motive. But questioning the motive does not mean you're questioning the content. Motive and timing. Timing. Kasi bakit ngayon lang? Magdududa ka talaga sa motive and timing, pero it does not mean na it's not worth taking a look kung ano yung laman. That's what exactly what Senator Lacson said also, di ba, Diego, na kailangan tingnan natin at hindi, kumbaga kung ito hindi talaga kapanipaniwala, bigyan ng closure. Kung ito naman merong, kumbaga merong baka sakali na totoo ito, di bigyan nyo din ng pansin at maghanap Saka tayo ng standard iba pang naman sa evidence. human nature na sometimes pag alam mo malaki kalaban mo, hayaan mo na lang Pero kung Or parang magdadalawang isip ka. Hindi ka Baka madamay pwedeng ka bumangga sa presidente ng Pilipinas. Didiretso mo yung gano'n. Delikado ka. Pero usually kasi, di ba, hindi, babangga ka lang pag kunyari para kang dagang na corner na sa isang gilid. Saka ka lang, di ba, kakatsada. Pero tignan lang natin. Hindi itong kaso sa kanya, ba't nakalaya pa rin siya dito? Oo, yun. Ba, yun na lang AK-47 Oo, di ba? AK-47. O, ito Ahente pala siya, ha? Maiba tayo. Sugatan po ang 2 pulis habang 3 tauhan ng New People's Army ang napatay ng salakayin ng rebeldeng grupo ang Victoria Municipal Police Station sa Northern Samar kahapon ng madaling araw. Alamin natin ang details kay Asher Cadapan Jr. PNP ang buong Police Regional Office 8, lalo na ang 15 miyembro ng Victoria Municipal Police Station sa Northern Samar. Matapos ang matagumpay na pagdepensa sa kanilang estasyon sa pamumuno ni Police Lieutenant Eladio Alo nang lusubin ng may 50 miyembro ng New People's Army kahapon sa ganap na alas 3:44 ng umaga. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Bernard Banak, ang mga NPA ay nagtungo sa lugar, lula ng forward truck, nakasuot ng military fatigue, armado ng matataas na kalibre ng baril at may nakataling dilaw na ribbon sa ulo. Naramdaman nila na yung paparating na forward truck na may lulan na maraming tao ay naramdaman nila na isang pag-atake ito. Kaya agad silang pumunta sa kanilang defensive position at naghanda sila na kung sa anumang pangyayari. Anya, 3 oras tumagal ang bakbakan kung saan 2 pulis ang nasugatan na kinilalang sina Police Senior Master Sergeant Arturo Gordo Jr. na nagtamo ng sugat sa ilong at mata dahil sa shrapnel at si Police Master Sergeant Arnold Kabakang na nagtamo ng sugat sa pisngi. 3 NPA naman ang napatay at 1 ang naaresto na kinilalang si Aljon Cardenas, 18 taong gulang at residente ng Barangay Dawo, Calbayog City, Samar. Nakumpiska sa mga ito ang isang M60 light machine gun, 2 M16 rifle at 1 M14. Sinabi ni Banak, ipinag-utos ni PNP Chief General Oscar Albayalde sa lahat ng estasyon ng pulis sa buong bansa na maging alerto lalo na terminated na ang peace talks sa rebeldeng grupo. Si Police General Oscar David Albayalde ay nag-warning na kaagad sa lahat ng ating mga regional offices, provincial offices, municipal police stations, ang kanilang paghahanda sa anumang mga posibleng mangyari na ilulunsad ng mga communist terrorists dahil nga bumagsak na yung pag-uusap sa national level. Tuloy naman ang pagtugis ng mga pulis sa Region 8 sa mga nakatakas na NPA na karamihan ay mga kababaihan. Alam, sabi mo nga, Diego, ang lalakas na talaga nilang, well, malakas naman talaga yung loob nila, di ba? Pero ngayon, ito Police station na ina-attack. Tsaka hindi basta yung maliit na precinct, malaki. Oo. Yung central station ata nila yun doon Sa Northern Samar. Ang hirap lang kasi, di ba, yung ibang group, well, we have to admit, iba-ibang grupo talaga to at iba't iba ang kanilang gusto, di ba? Iba yung leader. May hirap lang paniwalaan na merong mga nagsasalita ng peace talks, we want peace talks, pero yung other group, ito yung ginagawa. Nagalit tuloy si Problema kasi. Si LT Col. Picol. Police Colonel ba? Police Kasi Colonel. iba na yung tawag sa kanila ngayon yung mga police. Iba yung LT Col, Lieutenant Colonel. Iba yan. Iba yun, Jack. Sigurado lang kasi nagbago na sila ng rank di ba? Iba na nga yung tawag sa kanila. Oo, wala na yung Ikay, P1, P2. ay Angel. Hi! Good morning!
Sige. Okay, kami naman. Kayo na. Oo. Ako naman may balita ha. Nagdeklara ang Rockland County sa New York ng state of emergency ha. Matapos ang isang severe outbreak naku po ng measles sa kanilang lugar. Alamin po natin ang buong detalye mula kay Danica Santos. Danica? Good morning, Kuya. Good morning, Angela. Nakapagtala na ng 314 missile cases dito sa Estados Unidos ngayong taon at kalahati nito ay nasa Rockland County sa New York. Ito ay ayon sa Center for Disease Control and Prevention or CDC. Mayroong ng 153 confirmed cases ng measles sa Rockland County. Karamihan sa mga nagkasakit ay ang mga bata na hindi pa nababakunahan. Ilan sa mga sintomas ng measles ay ang fever, dry cough, runny nose at ang pagkakaroon ng mga skin rashes. Ito ay mapanganib na sakit lalo na sa mga bata, ngunit maaaring maiwasan ito sa pamamagitan ng vaccines. Ayon sa ban na inilabas ng country, hindi maaaring pumunta sa mga public spaces ang mga unvaccinated na mga bata. Magtatagal ito hanggang ma-expire ang declaration in 30 days o hanggang mapabakunahan ang mga tao. Kasama sa mga public spaces na ito ay ang shopping centers, restaurants, mga paaralan at mga simbahan. Hindi naman kasama ang mga outdoor gathering places. Ang paglabas sa order ay makakatanggap ng $500 fine at makakatanggap ng halos 6 na buwan na pagkakakulong. Binalaan ng mga health officials ng dahil sa small geographic size ng country ang sinumang hindi nakapagbakuna ay maaaring magkaroon ng risk sa measles. Una rito ay ang pagdeklara na rin ng measles outbreak ng Washington, California, Texas at Illinois. Ang measles ay eliminated na dito sa ating bansa. Ngunit nagkakaroon pa rin ng posibilidad na magkaroon ng measles outbreaks dahil sa mga unvaccinated areas, lalo na sa mga travelers na nagdadala ng measles sa labas ng bansa. At yan muna update ngayon dito sa New York City, balik dyan sa Pilipinas. Danica, what could be the possible reasons bakit tumataas ngayon ang measles outbreak sa inyo dyan sa area nyo sa New York? Dahil ang iba ay meron dahil sa mga religious beliefs nila at ang iba naman ay sinasabi na merong nagkukos ng autism ang vaccination ng MMR kaya ang iba ay hindi nagpapa-vaccine. Oo, parang yung ganun din yung mga reasons dito before no. Pero can you give us an overview para konting-konti lang yung ano pa yung mga iba pang ginagawa nila, extra work nila dyan kapag nagde-declare sila ng state of emergency? Nagbababa sila na pinapayuhan ang bawat isa na ang mga affected na tao ay dapat magstay sa kanilang mga bahay at ang iba ay pinapayuhan na huwag na lamang pumunta o binibigyan ng letter na hindi muna pumunta sa kanilang paaralan. Meron kasing ibang issue, Danica, na sinasabi nila bawal din papasukin sa eskwelahan yung mga unvaccinated, not necessarily na merong measles na, pero yung mga hindi pa nagpapabakuna. Ganon din ba dyan sa New York? Yes, meron hinahanapan nila ng records or documents na kung meron silang mga records ng kanilang mga vaccination. Ngayon, kung wala naman silang mga records na ito, ay pinapayuhan na magpa-shot muna sila ng mga vaccinations. Alright, sige. Maraming salamat sa iyo, Danica Santos, live sa New York, USA. Ito isa pang report na medyo alarming din. Pinababalik ng isang avocado company ang mga avocados na na-deliver na nila sa 6 na estado sa United States dahil sa posibleng contamination ng listeria na maaaring magdulot ng sakit ng tao na makakakonsumo nito. May report sa atin dyan live si Calvin Manaig. Calvin! Good morning, Doc Bong. Nag-positive sa bacteria na Listeria monocytogenes ang ilang avocado samples sa isinagawang routine government inspection sa packing facility ng kumpanya sa California. Ang bacteria na ito ay mapanganib sa kalusugan ng makakakain ito na maaaring magdulot ng Listeria infection o listeriosis. Kaya naman ipinag-utos na ang pag-recall sa lahat ng avocado na na-deliver ng kumpanya sa mga estado ng Florida, Arizona, California, New Hampshire, North Carolina at Wisconsin. Ayon sa Henry Avocado Corporation, ang recall na ito ay inilabas out of an abundance of caution matapos na matagpuan ang bacteria strain.
Ang mga organic avocados na apektado ng recall ay may California sa label nito. At ang mga conventional avocados naman na apektado ay may stickers na nakalagay na Bravocado. Pinapayuhan na itapon ng mga consumers ang apektado ng mga recalls o kaya naman ay ibalik ito kung saan nila naibili o saan nila nabili upang i-refund. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention, ang listeria ay isang foodborne illness na nakakasama sa mga buntis, mga kabataan, matatanda at mga taong may mahina na immune system. Kapag nakakain ng mga avocados na ito ay posibilidad din ang high fevers, pagkahilo, pananakit ng tiyan at diarrhea. Wala namang naiulat na nagkasakit o namatay dahil sa pagkain ng mga infected avocados na ito. Doc Bong, dapat na siguraduhin muna ang stickers na nakatatak sa mga avocado na ito bago kainin. Kapag hindi kasama sa mga na-recall, ay ligtas itong kainin, ngunit dapat pa ding hugasan ng mabuti. Ayun ang ating latest dito. Back to you. Calvin, masasabi kaya natin o pwede kaya natin itanong kung ano-anong mga estado, yung 6 na estado na na-recall, yung mga avocados na yan? Oo, ang mga states na yan, isa dyan ng California, Arizona, New Hampshire, tsaka Wisconsin. Marami. Pero may mga ulat din naman na sa mga avocados na nanggaling sa Mexico na pinapadaan nila sa Henry Corporation, hindi yun apektado. Ayun, sige. Mag-iingat kayo dyan kasi nga, yan ay isa sa masasarap kasing prutas yan eh. Saka sikat na sikat yan. Oo. Sa Amerika. Good cholesterol. Sige, thank you very much, Calvin Manaig, live from Los Angeles. Maalala ko lang, very short, Doc Bong, kasi sa mga buntis, bawal na magkaroon ng, anong tawag, listeriosis. Listeriosis. Ano yun? Never ko pa naririnig to. First time ko lang narinig yan. Listeria. Ano ba yan, Doc Bong? Hindi, it's a bacteria na anaerobic. Kumbaga, mabubuhay kahit walang oxygen. So, Correct. ibig sabihin, ito ay isang infection na kahit sa isang sulok lang ng kamukha ng mga prutas na bulok o na imbak, no? Magkakaroon ka ng infection na yun. O definitely, magkakaroon ka ng foodborne infection like abdominal pain, magkakaroon ka ng diarrhea. Sa Doc Bong, maalala ko yung hotdog na hindi masyadong malinis, Yes, hindi masyadong luto. Sa buntis, bawal na bawal. Kailangan kung pwede, wag na mag-hotdog kasi processed food. Yes. Pero kung gusto mo talaga, kasi sometimes you have cravings, you have to cook it ng lutong-luto talaga. And then, dapat yung mga pinagpatungan ng hotdog, kunwari, in preparation, lilinisin mong mabuti. Kasi kung infected ng listeria, maiiwanan doon and very, very harmful sa pregnancy. Delikado pala ito. Oo. Kaya, siguro, pinakamaganda talaga mag-ingat, number 1. Number 2, tingnan mo talaga yung binibili mong prutas, no? Pero nakakamatay ba yan, yung listeria? Oo. Nakakamatay din. Yes, oo. Kasi yung diarrhea, yung dehydration na mamaya, pag-uusapan nga natin. Napakalaking bagay kasi kung tuloy-tuloy kang magkakaroon ng abnormality sa sikmura mo. And of course, tandaan natin yung bacteria, hindi basta-basta mawawala. No? Pwedeng magpabalik-balik sa yan, lalo na kung mahina ang immunity mo. So, ayun. Pag-usapan pa natin mamaya. Yes. Of course. Pero iniwan ko dun si Tito Diego. Iniwan mo? Oo, bagal maglakas. Saka na nga. Saka parang gustong-gusto mo na kasi magkape. Gusto na magkape. Okay. Thank you. Okay. Pagpapalit ng bagong state ID at driver's license, umpisahan na sa Illinois. Simula sa Lunes bilang pagsunod sa Federal Real ID Law. Tingnan natin ang ulat ni Nico Chicano, live from Chicago, USA. Nico, go ahead. Good morning, Kuya. Good morning, Diego, at sa ating mga kasambahay. Ang pagpapalit nga na ito ay upang makasunod sa Real ID Act of 2005 kung saan binago ng Kongreso ang batas para sa seguridad, authentication at issuance procedures para sa state driver's license at identity documents kabilang at iba't ibang issue patungkol sa terrorism sa immigration. Simula sa darating na Lunes ay maaari nang umpisahang mag-apply ng panibagong driver's license at state ID ang mga mamamayan ng estado ng Illinois. Ito na nga ang gagamitin at ipapakita ng mga residente ng Illinois sa lahat ng federal offices maging sa pag-board sa anumang domestic flights. At sa darating na October 2020 ay hindi na nga maaaring gamitin ang kasalukuyang driver's license o state ID. Gayunpaman, ayon kay Jesse White, Illinois State Secretary, ay maaari rin namang gamitin ang passport na isang option para maging identification card. Ang gold star sa taas ng kanang bahagi ng ID ang tanda sa Real ID na ito.
Ire-require ang aplikante na pumunta personally sa isa sa mga driver services facility at makapagpasa ng documents na magpapatunay ng kanilang identity, social security number, proof of Illinois residency at written signature. Parehas naman ng halaga nito sa kasalukuyang ID, bagamat hindi na maaaring i-renew ito sa pamamagitan lamang ng mail. Diego, sa kasalukuyan, ang Illinois kasama ng 39 states ang sumusunod sa batas na ito. At yan muna ang latest dito sa Chicago. Balik sa inyo dyan sa Pilipinas. Yung state ID, Nico, and license, isa lang or may separate IDs yan? Kasi alam ko, di ba, sa US, halos naka-merge na ang ilan mga ID sa isang, para hindi daw madami kang dadalhin sa wallet mo? Yes, Diego, tama ka dyan. Magkahiwalay ang driver's license at ang state ID. Okay. So, ang mangyayari, yung design ng bagong driver's license at ng state ID mag-iiba or yung driver's license lang ang mag-iiba ng design? Diego, yung driver's license lang ang mag-iiba ng design. Magkakaroon ito ng golden star sa upper right corner ng ID na nagpapatunay na ito ang real ID. Okay, maraming salamat, Nico Chicano, live mula sa Chicago, USA. Ito naman, batay sa isang bagong study patungkol naman sa mga long-term care facilities, mayroong mga staff ang nakakaranas ng mga pang-aabuso sa kanilang mga trabaho sa Ontario, Canada. Alamin natin kung sino-sino yan at mga detalye sa iba pang balita mula kay Bianca Quijano, live mula sa Toronto, Canada. Hi Bianca, go ahead, good morning. Yes, good morning Rina at syempre good morning kay Kuya Daniel Razon. 51% ng mga registered nurses at 62% ng mga personal support workers ay nakararanas ng non-physical violence nang hindi bababa sa isang beses sa loob ng isang linggo. Ito ay batay sa isang survey na nilahukan ng 1,223 long-term care workers sa Ontario, Canada. Ayon sa isang registered nurse na nakaranas ng ganitong karahasan, ang verbal abuse na kanyang naranasan mula sa pamilya ng isa sa kanilang inaalagaan ay tumagal ng ilang buwan at humantong sa paghingi niya ng tulong sa mga pulisya. Ayon naman sa Advocacy Center for the Elderly, marami sa mga facilities ay kulang sa staff, kung kaya't hindi nila nabibigyan ng tamang atensyon ang kanilang mga pasyente at hindi natutugunan ang kanilang mga pangangailangan dahilan upang ikagalit ng mga kaanak ng mga pasyente. Ang nakikitang solusyon ng center ay ang pagdagdag ng kaukulang budget ng pamahalaan upang matugunan ang kakulangan sa mga staff. Samantala sa isang statement na inilabas ng Ontario Minister of Health and Long-Term Care, lahat ng mga staff na nangangalaga sa mga pasyente ay kailangan mabigyan ng taunang training ukol sa behavior management, mental health at abuse recognition and prevention. At yan muna ang latest mula dito sa Toronto, Canada. Balik sa inyo dyan sa studio. Bianca, yung sinasabi mong verbal abuse, parang form of bullying na rin yan dun sa mga staff, diba? So, paano nila tinitreat o ano yung ginagawa nila dun sa mga staff sakaling magsumbong nga dun sa kanilang mga employer na meron nga mga ganyang insidente sa mga hospitals na yan, especially dun sa mga Filipinos dahil maraming nurses dyan? Yes, Rina, after mag-file ng complaint ang mga staff tungkol sa abuse, usually they go through a process with HR at pwede po silang mag-go through with therapy with counselors. Usually ang mga healthcare centers, they have in-house counselors that treat not only the patients pati na rin ang mga staff. Pero Bianca, wala naman tayong mga incident ng physical abuse dyan, especially dun sa mga kababayan natin? Rina, sometimes there are incidences of physical abuse, pero the most common are yung verbal, more of mental abuse, not so much physical, but there are cases. Dun sa training na sinasabi mo kanina, para bago sila pumasok dun sa kanilang trabaho, meron silang training para makapag-handle sila ng mga irate na clients nila or patients nila, diba? So, gaano katagal itong training na ito at ano-ano yung mga kasama dun sa training na iyon?
Yes, Rina. So the training usually it occurs once per year. At ito ay in the form of workshops that usually takes place over the span of 1 or 2 days. So parang training workshop po siya sa mga staff in the center. So they learn how to deal with different types of patients. Yung spectrum po ng mga patients from those that are more relaxed to those that are that have more violent tendencies. So tinuturuan po sila ng ways to deal with different types of patients. O Bianca, may iba naman tayo ng usapan. Kumusta na ang weather nyo ngayon dyan sa Toronto, Canada? Yes, Rina, ngayon, ang weather ngayon dito is 6 degrees Celsius. Malamig pa rin pala. Maraming salamat sa iyo, ha? Ingat kayo dyan. Bianca Quijano, live mula sa Toronto, Canada. Balikan natin yung mga kasama natin sa living room. Hi! Good Balik sa morning. inyo. Yes. Okay. Pass the Sobrang ball. init sa hapon. Doon daw sa Canada 60. So, summer na ba ngayon talaga, Tito Ray? Ilan ang saba? Summer na ba? Is it official Oh, summer? last week pa. Last Dry Friday. season. Dry Kasi dry and wet season tayo. Oo. Hindi tayo season, Marco season. Pero, uy, kamusta ang talagang weekend? weekend. Sa mga magbibi. Sa mga papasyal, sa mga lalayo. Gagawing morong, ganyan. Morong kung may lakad ka, gumurong ka ba? Oo. Ganun ha. Pero ngayon wala tayong bagyo o LPA sa Philippine Air Responsibility pa rin. NPA. Easterlies o yung hangin na nanggagaling dito sa may silangan, siya nakaka-apekto ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa. Well, yung Mindanao, sinasabi ng Pag-asa, pakita natin yung satellite natin, yung kuha ng satellite. Yan. Yung mga dumadaang ulap na dito po sa may area ng Mindanao, so mas probably dyan po magkakaroon ng malakas na mga pagulan. Posible ang magdulot ng mga pagbaha at landslide. At ilang bahagi din dahil nga din sa Easterlies, itong ilang bahagi ng Luzon, like yung area ng Quezon, Isabela, and Aurora, may possibility na magkaroon din po ng mga thunderstorms dyan. Posible po yung makapagdulot din ng mga pagbaha at landslide, sinasabi po ng Pag-asa. Pero yung Metro Manila, makita po natin malinis, halos clear po ang ating papawarin. So, malaking possibility na magkaroon po tayo ng maliwalas na panahon ngayong araw dito po sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon. Kahapon, kung kayo po nasa Dagupan, ay pumalo po sa 43.4 degrees Celsius ang heat index, ha? Heat index. Ito yung nararamdaman na natin yan sa may Dagupan sa Pangasinan. Sa may area naman ng Ambulong sa Batangas, 39.7, halos 40 na rin, at gayon din sa may area ng Puyo sa Palawan. Sa Quezon City, 36.5 degrees Celsius ang ating heat index. Umpisa pa lang yan, nakakapasok pa lang ng dry season, ganyan na kainit. Medyo may ambon-ambon pa ng konting ibang lugar, ganyan na ang ating temperature. So, medyo hindi pa nagpaparamdam ng area ng Tuigaraw dahil medyo na meron pang konting lamig na pumapasok dyan. Pero Tito Ray, maasahan ba namin na meron pang araw na darating na mas mainit pa kaysa kahapon? Yes, kasi ang projected temperature ng Pag-asa, maaaring umabot ng 40.7. Temperature yun, 40.7, it feels like. Yes, kung mataas ang humidity mo, yung sinasabi nila na presensya ng water molecule sa hangin natin, kung mataas yan, magpa-plus 8 ka. So mga ganon. Plus 8 ka agad? Plus 8, maximum yun. Maximum. Ako po. Matindi ito. Sa Baguio, kamusta? 15 degrees Celsius tayo sa Ang Baguio. pinakamalamig. Ang mainit. Maabot din ng 28, 29. Pag lunchtime. Pero doon, sinasabi nga nila Grace, no? Malamig, Dr. Grace Tolero. malamig yung hangin. Maano pa rin doon, kahit na ganun yung temperature, may, kung mataas siya, di ba? Meron pa rin lamig kahit pa paano. Tsaka pag ganun kasi, yung lunchtime lang talaga yung super init. Tirik yung Pero lang ng morning, araw, oo. tapos towards the, Paggabi, Yung masarap malamig na din ang naman yan. paggabi pa morning. Masarap. Baguio pa rin. In a day ba, ano yung oras na pinakamainit? Mga after lunch ba? O yung Yes, mismong usually mga Mga ganun, no? ang 1 to 3 hanggang minsan maabot ng 4 p.m. Lalo na ngayon, no, maaga yung ating mahaba yung daytime natin. So, yung after lunch hanggang mga 3:30 to 4, yan yung matataas na mga temperature. Yun yung masakit sa balat. Oo, yung para feeling mo pumapasok sa balat mo. Kung tatataray yung weekend, maganda. Yes, Pwede wala tayong... Ito lang Mindanao, no? Medyo may mga pag-ulan tayo dyan. So, ito'y beneficial sa kanila dahil alam naman natin may El Nino ngayon. Yes. So, may mga lugar dyan na nakakaranas ng drought, dry spell, and yung tinatawag nilang
mga gano'n, no? Yung mga kakulangan sa tubig dyan. So, ayan, advantage sa kanila. Meron silang mga pag-ulan na naranasan sa lugar na yan. Okay. Sunrise natin ay, pakita natin ang ating sunrise. Alas 5:54 po ng umaga at lulubog po mamayang 6:08 p.m. Po yan sa Liberia by Rico Rivadeneira. Gusto mong pumunta ng beach? Gusto ko pumunta ng beach. Saang beach? Sa Liberia. Thank you, Tata Ray! Thank you, Tito Ray! Okay, mag-beach tayo. Pero puntahan muna natin si Christoph kasi planong magpatupad ng pagtaas sa multa ng parking tickets ang lokal na pamahalaan sa Montreal, Canada sa susunod na buwan. Ako, alamin natin magkano ba itataas nito. Kay Christoph Fugaban from Montreal, Quebec, Canada. Christoph, good morning. Yes, good morning, Beth. Good morning, Kuya. Magpapatupad ng mas mataas na multa ang lokal na pamahalaan ng Montreal, Canada sa mga pasaway na driver na lumalabag sa illegal na parking. Batay sa panukala, mula $62 ay tataas sa $78 ang multa para sa illegal na parking sa kalsada. Para naman sa illegal parking sa mga nakareserbang lane ay tataas mula $150 hanggang $302. Mananatili naman sa $300 ang multa para sa illegal na parking sa designated disabled parking spot. Ayon sa mayor ng syudad, ang layon ng bagong panukala ay upang ma-reinvest ang pera sa security at mobility. Ngunit aniya, mas nais pa rin niyang makita ang mga tsuper na sumunod sa mga patakaran sa daan. Beth, pagbobotohan ang nasabing panukala ngayong April 15 at kung sakaling makapasa, ito na ang pangalawang beses na pagtaas ng multa sa parking ticket simula noong nakaraang taon at maaaring makalikom ng hanggang $11 million revenue ang syudad sa illegal parking tickets kung pagbabatayan ang kasing daming violators ngayong taon. At yan muna ang balita, Beth. Balik sa dyan sa Pilipinas. I'd like to know lang, Christoph, na intriga lang ako. Kasi dito sa atin, sa Philippines, di ba, pagka nag-park ka sa mga malls, may bayad. Diyan ba sa Montreal, sa Quebec, may bayad din ba mag-park sa mga malls? Yes, Beth. Certain malls ay may bayad. Pero halimbawa dito sa likod ko, Beth, merong maliit na mall dito. Libre lang yung pagpaparking. Although may certain time, pagkatapos ng sa gabi, hindi ka na pwedeng mag-parking dahil ito tow na. Meron ding mga reserve parking, Beth, na hindi pwede na para lang sa employees. At actually, Beth, dito sa Montreal, during winter season, ay libre ang parking. Ngunit sa darating na susunod na linggo, April 1, ay ipapatupad na muli ang no parking within the certain time at certain date. Actually, dito sa likod ko, kung makikita nyo, sa ngayon yan ay reserve lane para sa bus. From 9 a.m. hanggang 3 or 6 p.m. ay hindi pwedeng dumaan ang mga sasakyan kundi bus lamang. Oo, Christoph, marami bang nagba-violate, nag-illegally park, kaya tataasan yung multa? Yes, Beth. Tama ka dyan. Mga pasaway. Yes, actually dyan, yes. Although, maidagdag ko lang din, nung nakarang araw nga, ay merong nahuli ang isang pulis dito sa Montreal area na hindi ito illegal parking, ngunit nahuli siya na nagpagpag lang siya ng abo ng kanyang sigarilyo at ngunit nahuli siya at binigyan siya ng ticket, fine sa halagang $323. At napakataas nito, Beth, at naging controversial ito lalo na sa social media. Alright, dapat talaga ganun, Christoph. How's the weather? Parang maulan, ano? Yes, Beth, tama ka dyan. Kanina ay malakas ang ulan, ngunit although 2 minutes ago humupa na yung ulan kanina, ngayon ay nasa 9 degrees Celsius tayo. Yes, it's officially spring, ngunit medyo malamig pa rin. Meron tayong wind chill at it feels like 5 degrees Celsius. At ngayon kasama ko si Etang at si Mark. Gusto nilang bumati dyan sa Pilipinas ng
Good morning, Kuya! Right, thank you so much, Cristor, Ethan, and Mark from Montreal, Quebec, Canada. Akala ko dadaan lang inakapayo. Umigot pa siya, babati pala. Thank you! Yun ang style, yun ang tao. Oo, ito From Canada, pumunta naman tayo sa mas malapit sa atin, sa Malaysia. Dahil alam nyo ba, siyam sa bawat 10 Malaysians ang may sleep disorder ngayon. Ayon sa isang survey, alamin natin yung iba pang detalye kay Rex Blaza na live sa Malaysia. Good morning, Rex! Good morning, Kuya, at good morning sa'yo, Kikay. Karamihan sa Malaysians ay may sleep disorder. Base yan sa isinagawang recent survey ng Nielsen Malaysia kung saan 9 out of 10 Malaysians ay may sleeping problem. 63% of sleep problem individuals ay nasa mga edad 25 hanggang 29 anyos. Sila yung mga gumugugol pa ng 30 minutes o higit pa bago makatulog. Ayon pa sa survey, 44% ng mga Malaysian ang nagsabi na mas lumala ang problema nila sa pagtulog kumpara sa nakaraang 5 taon. Isa sa mga dahilan nito ay ang stressful at hectic lifestyle. Gayun din ang sobrang paggamit ng cellphone at gadgets na kung saan ang light emissions nito ay nakaaapekto sa brain activity na imbes antukin ng isang tao ay nagiging aktibo ang isip lalong-lalo na sa gabi. Katunayan, 14 hours a day ang ginugugol ng isang Malaysian sa paggamit ng digital devices. Nang tanungin ang mga participated respondents sa survey, 59% ang nagsabing exercise or workout ang solusyon. 54% ang nagsabing lifestyle change, samantalang ang mas maliit na porsyento ang naniniwala sa massage, pagbabasa ng libro at pakikinig sa soft music ang remedyo upang magkaroon ng quality sleep. Ang problemang ito ay kailangang tugunan ng health department ayon sa mga health consultants. Ang hindi maayos na pagtulog ay nakapagdudulot ng mood swings at sari-saring karamdaman na nakapagpapababa ng productivity ng labor force na meron ding malaking epekto o negatibong epekto maging sa ekonomiya ng Malaysia. So far, yan muna ang latest mula rito sa Malaysia. Back to you, Kikay. Yes, Rex, may pinag-uusapan kami dito ni Doc Bong na marami palang klase ng mga sleep disorder. Diyan ba sa Malaysia, ano yung pinakamataas na kasong naitala? Kasi merong Doc Bong, insomnia, merong sleep apnea, Yes. tapos yung sinasabi mo na prolonged sleeping. Oo, yun disorder din pala yes, yun. dapat gising ka na, tapos mentally awake. Oo. Pero sa opisina, antok-antok ka pa rin, pero mahaba na yung tulog mo sa bahay. That's Disorder also pala disorder, yan. yes. Oo. Balikan natin si Rex. Ano ba yung pinaka mataas na kaso ng sleep disorder yung naitala dyan sa Malaysia? Insomnia ba? Kasi yun ang pinaka most common, di ba? Yes. Gaya ng nabanggit ni Doc Bong, Kikay, yung mga mentally awake na mga tao na imbis na itulog na, pero kumo dahil sa stress sa trabaho, nadadala nila yan hanggang sa pag-uwi. Kaya yan ang nagiging isa sa mga pangunahing problema ng mga Malaysians dito. Malaking problema talaga yan. Dahil nakakapagod yan kapag kailangan mo na magtrabaho ulit. Very unuseful ka sa opisina. Kunyari, di ka natulog ng mahaba or... Totoo. Maraming salamat, Rex Blaza, Thank mula you. sa Malaysia. Pero paano ka ba magkakaroon ng mga paano mo ba maiiwasan na hindi ka magka-sleep disorder? Alam mo ba isang cause ng sleep disorder? Yung nangangalit yung ngipin mo pag natutulog ka. Yung grinding. Yung bruxism sa medical Ito ba yung term. yung nagbabite? Teeth grinding, oo. Or, yun nga, yung sleep apnea, meron kang abnormality sa breathing mo, di ba? So, magigising ka wala sa oras. Parang nagpapanik ka minsan. Parang kang humahagok, parang kang kakapusin, hindi mo maintindihan. Pero madami nagsasabi, Doc Bong, na sometimes kahit, kunyari sa afternoon na mapagpagod ka, kahit hindi ka makatulog pero at rest yung body mo, kunyari nakahiga ka lang, that's considered na sa body mo. Rest na rin yun. Pero iba pa rin yung power nap na binabanggit. Yung mga 5 to 15 minutes. Yes, mga beauty sleep. Pero equally, pagising mo, ka na. I remember sabi mo noon, masama rin yung sumusobra ang tulog. Yes, may abnormality yung sa selula ng katawan natin.
Kasi nga meron lang time frame ang pagtulog. At least 6 to 8 hours of sleep. More than 8, may mga studies. 9 hours of sleep, hindi na maganda. At least 6 hours. Maximum 8 hours. Yun lang ang ano Yun mo. ang maganda. Yun ang magandang... Perfect. Unless of course talagang sobrang marami kang ginawang physical or ganun. Pero sa kanila nga binabanggit nila na yung paggamit ng gadgets, especially yung high-colored. Sa gabi. Diba? Ang gaganda ng telepono ngayon eh. Talagang super Hindi sila kulay. nakakatulog sa kakaskan. Yes, oo. Saka dapat gawin mo talagang dark yung background. Oo. Might as well not use your phones or your gadgets during Ilayo mo na sleep kapag time. natutulog ka na. Huwag Especially nang for the i-vibrate kids. pa Oo. kasi pag nag-vibrate, automatic babangon ka pa, may kukunin iwasan mo ba pa talagang ulit. hindi hawakan niya? Pero alamin natin kung yung mga kasama natin sa pundahan, Mag-vibrate. may sleep disorder pa sila. Ayun. Good morning! Ikay, may pasabog kami sa'yo. Anong pasabog ito? Pwede ba? Kung hindi rin lang ikaw ang dahilan, yung baka puso ko hindi na masaktan. Kung hindi ikaw Ang siyang lahat, walay ka na minsan. hindi ko matanggap, kulang ang sandali. Pinagigiliwan na yun. Sino sa inyo ang mahilig o marunong mag-vendo machine? Aba, Lahat naman lahat tayo, yan, diba? oo. Kinagigiliwan po ngayon ang makabagong vendo machines na naglalaman ng samot-saring mga produkto na pwede pong mabili habang naglalakad papunta sa Sentosa, Singapore. Alamin po natin mula kay Annie Mancilia. Annie! Morning! Good morning, Kuya. Good morning, Angela. Maghanda sa paggastos dahil bago ka makarating sa iba't ibang attraction sa Sentosa Island, ay madadaanan mo ang 35 cashless enabled na mga vento machines na nagbebenta na mahigit sa 50 brands. Ito ay inilunsad ng Royal Vending Machines at tinatawag ito na Boardwalk Adventure. Mayroong sari-saring produkto ang makikita at mabibili mo sa mga vento machines na ito. At kung gusto mo makatikim ng chili crab at ayaw mong pumunta sa mga restaurants, ay pwedeng makabili dito sa isang vento machine. Mabibili din ang Singapore label ng mga produkto tulad ng fragrance bakwa, biscuits, Singapore themed souvenirs from Love SG, at andyan din ang mga lotion at sunblock para naman proteksyon sa araw. Mga libro kung gusto mo magbasa habang nakaupo ka at nag-e-enjoy sa mga scenery. At kung gusto mo naman ng drones at gadgets ay mayroon ding binibenta. Mayroon ding artworks na mga hand-painted na pamaypay na mula sa mga estudyante ng Autism-Centered Pathlight School. Ang mga machines ay hinati sa 4 na theme clusters. Isa dyan ang Fresh Point selling mostly snacks and refreshments, Gift Street, nagbibenta ng mga libro at trinkets, Fun Alley, nagbibenta ng mga outdoor essentials at may claw machine, at ang Food Zone, kung indoor food and beverage area kung saan matatagpuan ang chili crab vendo machine. Ang Boardwalk Adventure ay bahagi ng new innovative experience upang makahikayat ng mas maraming mga tao ang gumamit ng 670-meter long na boardwalk na nakalink sa Vivo City Mall sa halip na mag-monorail papunta sa Sentosa Island. At mayroong mga 200,000 katao ang gumagamit ng boardwalk bawat buwan na bumubuo ng humigit kumulang na 10% ng bilang ng mga bisita sa Sentosa. Inaasahan na aangat ang bilang na ito sa 300,000 dahil sa inisyatibong ito. Sinabi ni Mr. Chi Hong Tat, Senior Minister of State of Trade and Industry, nakakatulong ang mga vendo machines bilang new sales channel na makakatulong sa mga kumpanya na ibenta ang kanilang produkto 24/7 nang hindi nagkakaroon ng mataas na gasto sa manpower. Inaasahan na ito ay magiging isang natatanging karanasan na hindi mahanap sa ibang lugar sa Singapore o sa rehiyon. At yan muna ang latest mula rito sa Singapore. Back to you dyan, Angela. Ani, ayos dyan, ano? Pagdating mo dun sa pupuntahan mo, wala ka ng pera. Kada lakad mo, bili ka na lang ng bili. May istasyon. Ting, anong oras daw Yes, operation? Angela. Ano yon, Ani? Yes, Angela, pagpunta mo ulit dito maglalakad tayo. Pwede na tayong maglakad ng mahaba kasi hihinto na lang tayo, mabibili tayong inumin. Oo, tama ka dyan. At tas anong oras ang operation nila dyan, yung mga vending machines?
Actually, Angela, ang vending machine ay 24/7 dito. So maglalakad ka lang kahit hanggang madaling araw ay bukas sila dito. At pwedeng-pwede kang kumuha at bumili. Siya, sige. Siya, sige. Maraming salamat sa iyo, Annie Mancilla, live dyan sa Singapore. Ayan, meron pong babati. Sure. Ayan, babati po muna kami. Sige, gandahan niyo yung pagbati niyo, ha? Yes! Mula dito sa Singapore at nandito ang mga vending machines namin. Sabay-sabay kami bumabati ng Good morning, Kuya! Thank you, Annie and the gang mula dun sa Singapore. Ayan. From Balitang Singapore, Balitang France naman tayo kasi 2 bronze medal ang nakuha ng Philippine team sa ginanap na 2019 World Junior Bowling Championship, of course, sa Paris, France. Alamin natin ang details kay Piching Vizcaragari. Muling nagbigay ng karangalan sa bansa ang delegasyon ng Pilipinas sa katatapos na World Junior Bowling Championship na ginanap noong March 16 hanggang March 24. Wagi sa girls singles at girls masters sina Norel Nuevo at Grace Jella na kapwa nakasungkit ng bronze medals. Ayon sa 16 anyos na si Norel, matinding training at disiplina ang naging susi ng kanyang tagumpay. With my bronze medal na achievement, sobrang blessed po talaga to get this medal kasi hindi ko nga po expected kasi first world ko nga po and I'm very happy na nabiyayaan po ako ni Lord. Masaya din ang kanilang coach na si Biboy Rivera sa resulta ng tournament at hinihikayat niya ang mga kabataan na subukan ang larong bowling. And with the help of Philippine Bowling Federation, meron na kaming bagong programs on paano namin ibabalik ang glory days ng Philippine Bowling. Sa susunod na buwan ay muling sasabak sina Norel at Grace at iba pang member ng Philippine team sa nalalapit na Asian Youth Championship na gaganapin sa bansang Malaysia at sisikapin na makuha ang gold medal para sa bansa. Ayan, congratulations! Galing! Diba? Filipino pride. Kahit anong larangan talagang namamayagpag ang mga Filipinos. Naalala ko, di ba si Paeng Nepomuceno yung ilang world champion. greatest bowler natin. Si Bongo. Sino? Bongo. Si Soto, magaling din yan. Oh, Tito Soto. Magaling din. Soto. Yung brother ko, magaling yan. Si Diego, alam mo ba Chris. magaling siya mag-bowling? Wow, talaga. Akala ko galing lang mag-bowla. Kikay! Hello! Tinanong ko si Tito Diego kung totoo bang magaling siya sa bowling. Alam mo sino yung kalig namin sa bowling nun? Si, yung singer that as of then, si Nino Alejandro ba yan? Wow! Magaling si Nino mag-bowling. Hindi na Talaga? alam. Magaling siya mag-bowling. Kapag nagbo-bowling ka, lahat talaga. Nag-average yung 190-200 sa QCS. May ibang level. Wow. Kapag nagbo-bowling ako, minsan Ilang pounds pa gamit mo, Diego? Kasi ako 6 to 7 lang, di ko kaya 15 pounds. Ilan bola mo? My ball is 15 pounds. Ibig sabihin. Pero kapag naglalaro ka ng bowling, lahat natatamaan mo. Basta, si Rina, magaling mag-golf yan. Coffee pa mo. Sige, Ilan ba? Pero ito, maiba naman ako ng usapan. Di ba tayo kapag meron tayong nagagawang kasalanan, merong something sa loob natin na parang hindi ka mapakali. Parang alam mo yun, nagigilty ka pagkatapos. Recently, meron akong ganyan talagang pinagdaan. Parang na-realize ko, parang hindi ata maganda yung nasabi ko sa isang tao. Parang gusto kong humingi ng tawad. Hindi mo na mabawi yun. Oo. Kaya gusto ko lang, ito yung tinatawag nilang conscience, yung konsyensya. Parang nakokonsyensya ako, Dokbong. Napakain na naman ako kagabi. Parang ganun. Oo nga. Pero gusto ko lang malaman, ano ba yung connection nitong conscience, yung konsyensya, sa takot natin sa Diyos? Yes. May ibig sabihin ba kung bakit tayo nakakaramdam nung ganun? Pagkatapos natin Alamin natin magkamali. kagad yung tanong mo, Kikay, mula po kay Brother Eli Soriano sa atin pong Biblically Speaking. Yung tinatawag na konsyensya natin at sinasabi sa Biblia, napakalaki po ng koneksyon yan sa ating kaugnayan sa Diyos at pati na sa ating kapwa. Pakinggan niyo po sa Roma, Kapitulo 2, versikulo 15.
na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso na pinatototohanan ito pati ng kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. Sa English, ang pagkakasabi po dyan, which you, the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts, the meanwhile accusing or excusing one another. That is the verse that shows to us that yung conscience natin, meron pong malaking kinalaman yan sa ating pagkatao. Ang konsyensya ay nakikipag-usap yan sa ating kaisipan at sa puso at kaisipan din ng kapwa na kung ating ini-excuse or ina-accuse natin ng sino man, may kinalaman po ang konsyensya dyan, kapatid. Meron nga kawikaan ng Tagalog kalaban mo, ikaw ang konsyensya mo, sabi nila, no? Yung konsyensya kasi, mahirap na yan pag anuhan mo mahirap mong dayain yung konsyensya Kasi yung konsyensya, sasagutin ka niyan magre-reason out yan. So, sa relationship ng mag-asawa, ang sinasabi ng konsyensya at dudugtungan mo nung pagkatakot mo at yung pagsunod mo sa Diyos, may malaking kaugnayan yon. Connected. Oo. Connected. Importante kasi may konsensya pa rin. Importante yung may konsensya ka. Kasi yung pinaka parang pang check and balance mo Hindi mo kasi madadaya yung konsensya mo Hindi mo siya pwedeng i-persuade, di ba? Tsaka mahirap patahimikin. Sasagutin ka niya. Sinin ng ano. Oo, Bribe. kasi pwede bribe, Meron akong kausap na tao, gano'n. Noong una, nakaramdam pa siya nung dati siyang kasi hard yes. Killer. Noong una, nakaramdam siya talaga hindi siya makatulog. Pero yung mga sumunod na Nasanay na. wala na siyang nararamdaman. Matindi yun. Oo. At para po sa mga iba pang mga bagay tungkol po sa banal na kasulatan, maaari po nating masubaybayan si Brother Eli dito po sa UNTV at maging sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio, yung ating mga official account, ang Dating Daan TV at maging yung pong ating YouTube account, ang Dating Daan at yung ang datingdaan.org ay marami po diyang mga videos na naka-upload na maaari po nating mapakinggan. May mga tanong kayo kagaya ng mga tinatanong ni Kikay ay naka-upload po dyan sa atin pong mga website at official social media account. Ang ating verse of the day mula naman po sa Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your path. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalalin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Mababasa din po yan sa ating Omega Digi Bible application. I-download na po. Ay marami na pong nag-download at marami na pong nakikinabang dyan po sa ating pong Omega Digi Bible application. Napakarami pong feature na maaari po natin magamit sa pagbabasa po ng banal na kasulatan. Kung gusto niyo po sumabay sa hourly prayer, meron din pong feature yan na maaari po natin magamit dyan. Ang ating verse of the day was brought to you by Omega Digi Bible! Powered by Vision Tech! March 29 ngayon, Friday, Payday Friday ba? Napakasaya. See you next month, guys. Oo nga, see you next month See you na. next month po. Yes. Pero bago tayo mag-see you next month pala. Dahil ngayon ay March 29. Not so long ago, 1994, 25 years ago, 2 years old pa lang ako nito. Ikaw? Alin, 19 ano yan? 94. 25 years ago, 2 years old pa lang ako. Ay, hindi pa kami pinapanganak kung 2 years old ka pala. 2 years old. At least 2 years na tanda ka sa inyo. Sa kauna-unahang pagkakataon po ay nakakonect ang Pilipinas sa internet. Nakikita ko si Jego sa peripheral vision ko. Umiiling. Yan po ang ating Today in History.
March 29, 1994. Sa kauna-unahang pagkakataon ay matagumpay na nakakonek ang Pilipinas sa internet sa pamamagitan ng PhilNet Project o PHNet. Ang PHNet ay isang proyektong binuo ng Department of Science and Technology o DOST noong taong 1993 na may layuning makapagbigay ng internet access sa bansa. Naging katuwang ng DOST sa naturang proyekto ang mga kinatawan mula sa mga kilalang universidad sa Pilipinas gaya ng Ateneo de Manila University, De La Salle University at Universidad ng Pilipinas o UP. Makalipas ang ilang buwan, sakto 1:15 ng madaling araw noong March 29, 1994, sa pamamagitan ni Ginoong Benji Tan, naging bahagi ang Pilipinas sa network na unang nakakonekta sa internet. Pasado 10:00 naman ang umaga nang i-anunsyo sa unang International Email Conference sa Cebu ni Dr. John Brule, ang Professor Emeritus in Electrical and Computer Engineering ng Syracuse University, na gumagana ang 64 kilobits per second na koneksyon ng Pilipinas sa Estados Unidos. Ang pangyayaring ito ay itinuturing na opisyal na panimula ng pagkakaroon ng internet sa bansa. Sa kasalukuyan, tinatayang 76 na milyong Pilipino ang gumagamit ng internet araw-araw. Ito pa siguro yung time na dial-up pa, di ba? Na napakahirap. Naalala ko yung dial-up na yan eh. Oo, Kayo ba, Ace, tsaka Carmi, naranasan nyo yung dial-up connection sa pag-connect sa internet? Ulit-ulit mong Balik ginagawa. na sila sa wifi na to. Balik na sa wifi. Naabutan yan pa. Naabutan mo? Dial-up? Yung sa nakakonect sa landline. So, di ka pwedeng tumawag. Ito yung may maingay na. Pero bata pa ako noon, like 4, 5, gano'n. We have come so far. Correct. Ngayon, sino ba walang connection sa internet? Pati mga bata, parang hindi na sila mabubuhay na walang Totoo. internet. Tsaka alam mo, Ate Beth, tsaka mga kasama dito, napapansin ko dati, noong unang panahon, para may kailangan kang i-search, kailangan talagang pumunta ka sa mga search engines. Google. Ngayon, kahit i-type mo na lang doon sa address bar ng ano, Yes. meron na agad. Search Kasi mismo sa internet phone, mo. Sa Safari kasi. Ang bilis, no? Dati Pero- Internet Explorer lang. Malayo na talaga yung narating ng ating internet dito sa Philippines. Pero Bagal pa kahit rin. na yun. Mabagal pa din. Mabagal pa din. Pero mabagal It's not pa rin. it's not how it's not the speed daw. It's what? It's how The performance? It's about moving forward. Ah, okay. Pero may point ka doon, Doc Bo. You got a It's point. not the speed, it's the what? It's the accessibility. Sige, Pagtanggal mo lang eh. Tapos di ba nung dati Yan pa nga. yung yung tungkol naman sa mga programs ng computer, di ba yung DOS pa? Yan. Oo. Lotus 1, 2, 3. Naalala ko yung mga ganyan, Lotus no? 1, 2, 3. Nagamit niyo po yun? Sa mga Oo, computer ako, class. DOS, Nagamit pa namin yan eh. Tsaka di ba Floppy yung card. within the Floppy card. network. Oo, floppy disk. Mga disket. Ay, mga disk pa, di ba? Tama, disket. Floppy disk. Disket pa. Oo. Mga disket. Di ba yung malapad, tapos maging yung maliit na. Ito, mga disket ba yung gamit USB na. natin? Oo, bago mag-USB. Naalala ko dati nung yung mga floppy disk na yan. Sabi, punasan mo muna kasi may virus daw. Tsaka ihipan mo daw. Saka, ingat ka, di ba? Dahil baka Bawal mabasa, mabiyak bawal or mag- mapunit, di ba? Grabe, ano kaya yung mangyayari in the future, ano? Ina-alcoholan pa. Hologram. Isa naman yung disk. Sa balat. Kay Iron Man, yung Ina-alcoholan USB pa. pinapasok na dito. Mamaya naka-microchip na tayo Oo lahat nga, dito yung mga microchip files na. ko. Oo. Nakaka-dehydrate ba ang pagkanta? Pwede. Lalo na ngayong summer. Oo, lalo kung di ka ready Pwede. kumanta. Hindi ka minumuna ng... Lalo na kapag hindi ka marunong kumanta. Pero paparinig ka ba? Oo, lagi dapat water. Kaaway ba tayo? Sige, pag-usapan natin yan. Pag-usapan natin yan. Okay. Tanong ko, Saktong-sakto. Actually, pinag-usapan din nila, Kuya, last... Kahapon. di ba? Kahapon, all about dehydration. Oo. Pag-usapan natin kasi it's summertime, di ba? And Summer usually, daw. kailangan natin ng mas maraming fluids, di ba? Oo. Pag ganitong mga panahon. And of course, paano mo masasabi pag dehydrated ka na? Oo. O kulang ka na sa tubig. Ito no? ba, Dokbog, yung parang nanunuyo yung ano mo? Well, of course, ang dehydration kasi... Yung throat? It's a term na
mas marami yung inilalabas mong fluids kaysa doon sa ipinapasok mong fluids. No? And of course, kailangan kasi may balance yan para maganda ang routines mo. Yung everyday, maganda yung cellula, yung movement ng katawan, yung physically okay ka, no? Pero paano ba pag wala kang, ano ba mangyayari pag kulang ka ng tubig? Pag mild lang, ang sabi nila, medyo cranky ka sa umaga, may headache ka. Yan, headache. You get easily tired, yung feel, madali mapagod, You no? feel thirsty palagi. Well, of course, yes. Pero later on, mamaya, yung all about thirsty, it's a different thing with regards to dehydration. Pero yun nga, pag grabe na yung kulang mo sa tubig, of course, hindi ka na maihi, umihi ka man. Yun yung mas Ang parang color ng dilaw, medyo- no? Oo, sabi nga na sa term, Yellow, medyo smelly, mas mapanghi, sabi nga na sa Tagalog. Mataas yung acid. Yes, oo, yes. So, yun yung mga, yun yung, and of course, emotionally, physically, mentally, nakaka-apekto yung dehydration sa atin. So, very important na well-dehydrated tayo. Ngayon, yun nga, is there a sign Ayun na pala. ikaw ay kulang sa tubig? Of course, Pag-uhaw. sa mga bata, very important yan. Unang-una, hindi naman sila nakapagsasalita, especially mga kids, di ba? Yung mga babies, dapat marunong kang tumingin kung paano mo makikita sa kanila. Paano mo malalaman sa babies, Doc Bong? Yung umiiyak na walang luha, alam mo yun? Pwede yun. O kaya yung, tears. o kaya yung dila nila, yung labi nila tuyo, of course dry yan. Yung No? bang lagi nilang binabasa yung lips nila? Na hindi naman sila ganun before. Yes, oo. That's also a sign. Of course, one sign also is nagkakaroon ng parang crusting. Tutuyo. Oo, yun. Di ba may oo. ganun din, Doc Bong, kapag di daw bumaliktad? Pag pinindot Yes, mo, oo. hindi bumalik agad. Poor skin turgor sa English, sa medical term. Ano? Dehydrated. And of course, sa mga babies, walang ihi at least in 3 hours time, 3 to 4 hours, walang wiwi. Very important yun. Hindi po pwedeng walang wiwi yung mga bata ng more than 5 Dapat ba hours. Delikado yan. every hour, Doc Bong? Well, not really. At least mga 2 hours may pee na yan. Kasi mahilig, dapat Lalo na umiinom pag lagi. umiinom. Of course, oo. Sa mga adults, almost the same, pero syempre nakapagsasabi kasi tayo ng nararamdaman natin. Pero syempre, iba yung, alam mong nanunuyo na lalamunan mo, Basta alam wala ka ko, na malunok na Doc, laway. Sa experience, nakikita talaga ulo ko pag Headache, daw yes, oo. So, of course, kasi it affects our metabolism. That's why yung headache sa mga simptomas o senyales na... There's something wrong Yes, with oo. our body. Should I drink 8? Yan, Iinom ka ba more ng than 8 glasses of dapat. water? Ang daming studies na Nung unang Sabi mga debate tungkol may dito. mga Ngayon, sinasabi sabi tungkol doon. 67. Pero scientifically, wala talaga siyang connection. Specifics, yes. Cup sa Well, day. suffice it to say na talagang you really, gawin mo na lang na, sabi nga nila, gawin mong yung tubig ay parang kabarkada mo na. Every time you feel thirsty, you don't drink Lumalampas ako sodas or energy drink or yung mga tea and etc. or even coffee, just plain water. Pero ito, Distilled Doc water. Bong, yung requirement sa pag-inom ng water, does it differ from one person to person? Kasi parang for example, sa atin, Yes. sa mga singers tulad nila. Of course, it depends. Kasi kung athletic ka, you need more water, you need more salt, you need more sugar. Or even, Electrolytes. yes, electrolytes. Pag naman office work or hindi ka naman masyadong Nakaupo ka napapawisan. lang, oo. At saka ang katawan natin kasi may metabolism yan na kahit gusto mong uminom ng tubig, meron kang level lang na kaya ng body, especially na, ng kidneys. bloated na eh. Pag kasi nag-overload ka ng Yun, tubig, nagkakaroon ka ng tatawag na hyponatremia, nalulunod yung asin mo sa Yun. katawan. Totoo pala yan. At nagkakaroon ng side effect. Pwedeng mapasama pa or makasama sa kidneys mo or even the whole of it. Mararamdaman mo naman eh. Maramdaman mo yun, para ka naglulutang, nagiging lethargic ka, antok-antok ka. Pag too much of water. Yes, oo. So, yun naman yung other side. Yung sports drinks ba, meron ba bang yun? role sa atin? Taas na sugar Well, not ng- necessarily, especially kung hindi ka naman nga athletic. Kasi these are made for... At least talaga to recover. Yes, kasi they use more salt, di ba? Of course, calcium, potassium, etc. For us, water lang. Bottled water or alkaline water or hydrogen water, pwede yan. But not really the sports drinks. Pero nakakatulong ba talaga yung, Doc, sa energy? Yung mga energy drink? Yes. Does it really Kasi, give you? Kick Meron kasi calories meron yan kasi yung certain amount dun sa mismong bottle nila na dapat pa-replenish. Ang kalaban mo, pang-replenish nung nawawala sa katawan natin. Ang problema mo dyan, yung caloric value, yung content, you have to burn it out.
Lalo na kung di ka naman talaga athletic, iinom-inom ka ng mga ganong sports drinks. Masama sa Tapos couch katawan. potato ka lang naman. Of course. Wala ka oo. namang sport. Of course, we talk about electrolytes. Ito nga yung mga sodium, potassium, or even calcium na nawawala sa atin every time we are dehydrated. So very important, ma-replenish yan. One good thing, yung Orisol, the good old Hydrate. Orisol Hydrate, although that's the brand of Sorry. So, Ay, Doc yun yun. Bong, kapag ka dehydrated ka na, huwag ka na uminom ng distilled water. Tama ba yun? Because walang electrolyte. Wala. Well, yes. It's oo. better na yung mga purified o kaya mineral Oo. water. Pero depende sa cause ng dehydration. Kasi kung pwede naman talaga muna plain distilled water lang muna. Pero kung hindi talaga nare-replenish, especially pag gano'n, kasi pupunta ka na sa doktor eh. And then of course, the electrolyte examination will be done, may mga blood test na yan. And if found out talagang deranged ka, actually hindi na tubig ang kailangan mo, not even the purified or the mineral Ano water. kailangan mo? You need the IVs. Kailangan ka ng Isweruhan iswero. na. Oo. Lalo na kung ang wiwi mo ay talagang sobrang concentrated. No? So yun yung maraming mga causes, maraming pwedeng gawin. Ang very important dito is you have to know kung dehydrated ka na or yung taong kaharap mo or yung bata or yung whoever na humingi ng tulong sa'yo, alam mo yung gagawin mo. At alam mong ma-specify mo na siya ay dapat ng ma-hospital o pwede pang sa bahay pa ba. Pero Doc Bong, sa ating mga adults, physically, how can you tell? Can you tell if someone is dehydrated just by Makikita looking mo, at diba? them? Well, Dry Kulay skin. ng balance, meron ba yun? kung nakakausap mo pa siya, you have to know ano ba nangyari. Nag-loose bowel movement pa yan. O kaya sobrang namawis, may ginawang napakabigat ba sa bahay or nag-ehersisyo ba ng sobra-sobra, no? Pag hindi mo na makakausap, lethargic na, iba na sinasabi, lutang na isip, medyo iba na yun. Iba na yun. Kinuna mo ng blood pressure, napakababa na. O kaya maputla na itsura ng pasyente, tuyong-tuyo na ang labi, wala nang laway, etc. No? So Iba na kulay ng labi. You have to bring it to the patient sa hospital na for emergency purposes, di ba? Ngayon, very important nga, kaya nga lagi natin sinasabi na lagi tayong on guard. No? Ngayon, ano ba yung mga pwede nating gawin? Lalo na dito sa panahon na millennial nga, di ba? Sabi nga doon sa nabasa kong literature, gamitin natin yung ating mga gadgets. Pwede ka maglagay ng alarm. Uy, may Para iinom ka lagi ng tubig daw. Ma-remind ka, no? Ako dati pero walang sick. O kaya gawin mong body-body yung tubig. Sabi nila, very important talaga kang may dalang bottled water. Parang yun yung pag nauuhaw ka, hindi ka na maghahanap ng sodas or whatever. Yun na kagad, inumin mo na. no? So what happens, Doc Bong? Ano yung worst that could happen to you kapag Could you ikaw die? ay, Dehydrated. Kidney failure. Well, kidney failure and of course, you can die from dehydration pag hindi talaga kagad na habol, no? Yung kidneys mo mag-shutdown yan, you'll go into dialysis, sabi nga nila. And then pag hindi talaga nahabol, of course, yung ganong mga klase ng kidney failure, ano yan, reversible yan. Kasi all you have to do is, siyempre, i-hydrate, tapos habulin mo paandarin mo uling kidney. Yes, mahabol yon. Basta, Compare dun sa ibang klase ng of course, like talaga diabetes or cancer or But anong pang cause meron. ng dehydration, pwedeng Pag dehydration, pwede pang mahabol. Ano yan? Reversible pa. Kaya lang dapat mabilis. Especially for the kids. Kasi mas maliliit ang kanilang bikas o yung kanilang build. No? So madali silang may dehydrate. And of course, hindi nila naiintindihan na grabe na pala yung nararamdaman nila. go ahead. Meron silang sinasabi, I don't know kung narinig nyo na ang tao, totoo ba to, na ang tao daw can survive without food for 3 days. Except for water. Not without water. Totoo ba yun? Yes. Pwede kang mabusog. Alam mo ba na kuminsan, meron tayong pakiramdam na tayo ay gutom. When in fact, uhaw ka lang pala. Yes. Ang sinisignal ng akala ng brain, nagugutom ka, pero uhaw lang. Yes, that's why there are Inom ka daw instances, ng water. there are instances na pag gutom ka, you drink water first. Pag nawala yung gutom mo, Uhaw ka lang. okay ka na, uhaw lang pala. Disiplina lang talaga to. Oo, at Disiplina lang. very important yun kasi mami-minimize mo yung overeating, di ba? Very important yun. And of course, when to call an emergency, pag nakita mo ng gano'n na ang kaharap mo, at hindi mo na siya makakausap at wala ka na makuhang magandang detalye or history, bring the patient to the hospital, to the ER, para mabigyan ng first aid. Very important, lalo na ngayon, summertime,
inom tayo ng maraming tubig, hindi po Yes. sodas, hindi Correct. sugar Dapat yung tubig containing talaga. Tapos, drinks. yung iba, watermelon, Yes. di ba nakakadagdag ng wrinkles when you're dehydrated? Oo. Maraming Kasi benefits ang water, ha? Ang body kasi natin, it's composed of almost 3/4 ng katawan natin is water. Imagine mo 3/4. Kung isang buo yan, marami tubig talaga ang ating kailangan para mag-improve tayo or laging maganda ang skin natin. No? Kung kulang ka, even half of it kulang ka, meron ka ng mga signs and symptoms na mararamdaman. So very important. Imagine mo, inom ka na lang ng tubig, magiging healthy ka na. Di At napakadaling bagay. makakaganda pa ng kutis. Of course. Pero diba? Doc Bong, yung mga babies na less than 6 months no water. Yes. Breast milk lang. Of course, oo. No oo. water. Remind natin lagi yun. Pero, siyempre, titignan pa rin natin yung kanina binanggit natin. Tingnan mo yung skin nila, baka dry na or hindi na nga bumabalik pag pinipindot-pindot mo. May tinatawag kaming examination Yes. sa fontanel pag lubog na yung dito sa may bandang Bunggo ulo. na. Oo. Pag lumulubog kasi, lumalambot yun Dehydrated yun. Para siyang bumaatras, no? And of course, yung Tigas na ihi. bumbunan Pag wala nang Wala na, wiwi, nagkulit no? na yung ano. For more than 3 hours, walang ihi yung bata. Naka-diaper, pero pag tinatanggal mo yung diaper, wala Parang naman. tuyo, oo. Magsuspect ka na ng dehydration. Very important. Yun. And of course, very important, nga pala baka makalimutan natin, yung 24 hours na loose bowel movement, Yun. huwag niyong pabayaan, especially for the kids. Huwag niyong hayaan Totoo na Orisol lang or sa bahay niyo lang gagamutin. Pag more than or almost 24 hours na nagpupupu o loose bowel o Doctor tubig-tubig ang dumi, bring the Sa patient to IV the na. hospital. Very important. Thank you, Doc Yes. Bong. Right? Thank you. Very Thank much. you. And clear. Here's water. Ito mag-iikot kasi sa mga barangay sa bansa ang Mutya ng Pilipinas organizers upang naman maghanap ng mga natatanging babae na maaaring ipambato ng Pilipinas sa International Beauty Pageant. Ipambato. Ayan. Alamin natin yung buong detalye mula kay Mirasol Abogadil. Hometown Girl, it's your time to shine! Nagbabalik ngayon sa pageant scene ang beauty and wellness advocate na si Cory Quirino bilang bagong pangulo ng Mutya ng Pilipinas. At una sa kanyang agenda ay hanapin at ibida ang mga nagagandahang dilag sa mga barangay sa buong bansa. Ayon kay Cory, nais niyang bigyan naman ng pagkakataon ang mga ito na maging beauty queen. Hanapin nga natin yung hometown girl. Bigyan natin siya ng pagkakataon na ma-discover at maging isang hindi lamang beauty queen, kundi pati na rin baka TV star, movie star, newscaster, and with all our connections in the business world, she will have a promising career wherever she will like to shine. Iaangat din ito ang level ng mga beauty pageants sa mga barangay na pagsisimulan ng Search for the Hometown Girl. Layon din ito na maitaguyod ang advokasya ng turismo sa bansa sa pamamagitan ng pagtatampok ng magagandang tanawin at kultura ng mga lugar na panggagalingan ng mga magiging kandidato. At upang maisakatuparan ang layuning makahanap ng potential beauty queens sa higit 40,000 barangay sa bansa, makikipagtulungan ang Mutya organizers sa Department of the Interior and Local Government at Liga ng mga Barangay. Our goal, ipakikita ang kagandahan ng Pilipinas. Sino ang pinaka in-authority para magsalita sa kagandahan ng kanilang barangay kung hindi yung ating mga magiging contestant? Ang search na ito ay barangay lang. But now, we are giving the search of the barangay a more prestigious crown, more prestigious name, giving honor to the winners and to the candidates. Magsisimula ang search for the hometown girl ng Mutya ng Pilipinas sa Abril, habang ang pageant night naman ay gaganapin sa Agosto. It's your time to shine! Pasample lang ko kayo, ah. Oh, sige, sample. Oh, dapat may walk, lava walk. Huwag na! Walk! Teka. Okay. Wag na! Baka sa kawayo siya. Kayo ni Kuya dyan. Lava walk. Retiro walk. Yung may slow-mo na turn na. Sige, bigyan natin yan. Diego, manood ka. Tito Diego, I'm gonna make you proud. Okay, I'm ready. Bini-bini.
Wala nang music. Bakit parang starter pa ka? Erica Conrado! Ayan! Ang bilis! Oh my God! Dalagang Pilipina. Erica Conrado! Kikay! Ako po ay nagabaklaran ang lugar kung saan maraming mga bakla! Bakla! Kikay! Thank you! O, diba? O ano, ang lugar kayo sa Maynila. Basta ako, sa Baklaran ako. Okay. Parang matabatar tinutulak niya. Alam mo naman, dahil Friday ngayon, nagbabalik ito, Tito Diego. Na-miss natin. For 8 months? Kamusta ka naman, Chef Ito, maganda Sheila? pa din. Maganda pa din. Yan ang tamang sagot. Ano ba yung breakfast natin ngayon, Chef Sheila? I have parmesan and sausage Alfredo pasta. Sausage na, parmesan pa, Alfredo pa. Pasta pa ito. Wow. Alam mo naman, ngayon ang Exciting yan. Kasi I have, because Friday ngayon, so I have mushroom bagoong rice. And then I have gourmet tuyo and cheese omelette. And then I have my, of course, my gourmet donuts. Okay, pero And, punta muna red natin, Chef Sheila, yung yung tuturo mo. Oh, sure. Ano ba ingredients natin? Yung bida natin today. Okay, ang ingredients ko is 200 grams spaghetti pasta, 1/2 cup butter, 3 tablespoons cream cheese, 1 1/2 cooking cream, 1/2 cup Parmesan cheese, 1 clove of garlic mince, 200 grams sausage cut into 1. Sausage. Yeah. Yeah. 1 inch size. Sorry, Salt and pepper and parsley. Yung ating parsley. Yeah, of course. Ano ba yung una nating gagawin dito, Chef Sheila? Siyempre, una natin gagawin is that itutusok natin yung mga pasta, yung spaghetti pasta dun sa sausage. Ito pala ang technique doon. Actually, nauso to dahil mga bata gusto nila yung ganyan. O yung mga Yung nakakabit na kagad. Galing. Diba? Yan. Well, kahit Sige. matatanda din. Tapos, iboboil natin siya according to, package instructions. And then, With the sausage na yan eh. Oh. of course, with the sausage para maluto na rin yung sausage. And then, we're gonna start cooking the sauce after that. Pag naluto na siya, lumambot. We put on the butter. Tapos, the garlic. Oh, gandang combination. Ito pa lang, ang sarap-sarap na. Totoo. Grabe yan sa bango. Ba talaga nagagawa ng butter? So, halo naman. And then the cream cheese, you have to put the cream So cheese. butter, garlic, cream cheese. Cream cheese, and then after ng cream cheese, pag na-melt na, you put on the cooking cream and the Parmesan cheese. Ayun. Ayan. Tapos, ayan yung Parmesan. And then, the salt and pepper. Salt and That's pepper. optional yung parsley if you want. Yan. Ako naglalagay ako para medyo may color ba. May konting kick din. Of course. Para ano. Ito yung para sa sauce natin. Of course, yes. Ito na. Wow! Sausage, egg, parmesan, Alfredo pasta. Pero sabi nga ni Chef Sheila, di ba, may mga dalabas ng iba. Ito yung bagoong rice Yes. with mushroom. Mushroom bagoong. Ito yung omelette na may tuyo. May Tuyo, alam mo naman. Of course, kailangan. Siyempre. Business. Siyempre, donut. Donut, of course. Donut. And Anong flavor And the ng red ating velvet. cake? Red velvet ito. Dahil kulay red. Yun na. Oo. Alam mo naman si Chef Sheila, kilalang kilala yan. sa Pero cake. diabetic friendly na yan. So, pwede yan sa ano. Very less sugar. I wala use naman ata Muscovado. diabetes dito. Wala naman. Oh. So, Hoy, pwede, promote pwede. tayo. Oh, I have baking classes. So, we have a new venue sa Lucena City, sa Fresh Air Hotel. Still, meron ako in Pampanga. Meron ako in... Nationwide ka na of course, ngayon, ha? Nationwide. Visayas. Nationwide, aba? Kaya natagalan akong bumalik. I Baka went pwede to, rin sa Mindanao. Bake and flake. Sige, schedule natin dyan. So I still have a lot of baking classes, different, mga 25 kinds of baking classes and cake decorating classes. May tuyo making class ba yan?
Magkakaroon na. Kasi may nagre-request, pangkabuhayan. Oo, di ba? Kasi yan ang uso ngayon eh. So, Bottling Mga ng comfort tuyo. Meron food kasi yan, ako mga meat mabentang-mabenta. processed. Toyo, garlic, Of course, may lechon belly na. Lechon Lechon belly. belly class, pasta class. pasta class. So, iba-iba. Pang negosyo nila. Tama, tama. Mga home-based. Mga pangkabuhayan Ito yung contact talaga number ito. niya, no? Yung flash screen. Pwede Yes. sila mag-inquire about your schedule ng classes. Yeah, 0915-938-5949. Alright. Sige. Bake and flake. May papatiin ka ba? Wala, binabati ko lang yung aking anak at saka Bake and Flake Ting and my bakers, mga student bakers. My bakers. Okay. Thank you, Chef Maraming salamat. Sheila. Thank you. Let's eat. Meron akong balita sa inyo ha. Dinagsa ng mga manonood mula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao ang Davao City leg ng Supreme Concert ni Asia Soul Supreme KZ Tandingan. Kagabi po yan. Alamin po natin ang buong detalye mula kay Janice Enhente. Dinagsa ng mga kababayan nating Mindanaon ang Davao City leg ng concert ni Asia Soul Supreme KZ Tandingan sa SMX Convention sa Davao City kagabi. Opening number pa lamang ay marami na ang napahanga sa performance ng Plethora Band at Wish Covery Season 2 champion na si Rhea Vasco. The best na experience po to sa pagbabanda namin kasi first time po namin makarating sa Davao tapos gantong klase yung pagtanggap sa amin ng mga Davaoeños at gantong klaseng kalaking concert pa yung naging event namin sa Davao. So sobrang the best experience po. Grabe, sobrang nakakataba po ng puso dahil first of all, gusto ko magpasalamat sa BMPI and sa Wish 1075 kasi kailan lang po nung nanalo ako ng Wish Covery Season 2 tapos sinabak na po nila ako sa Dubai, sa Davao, ang sobrang daming tao. So sobrang nagpapasalamat din po ako kasi pinagkatiwalaan po nila ako na mag-perform ngayon. Hiyawan at sigawan naman ang sumalubong kay KZ paglabas nito sa entablado. Napatili naman sa kilig ang mga audience sa performance ni singer-songwriter TJ Monterde, lalo na nang makipag-duet ito sa kanyang nobya na si KZ. Ang isang katulad mo ay di na dapat bang pagkawalan. Alam mo bang pag naging Sobrang saya, lagi. Lalo na pag Mindanao crowd, Bisaya crowd, iba talaga. Wish 1075, paulit-ulit kong sasabihin, maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta sa mga lahat ng OPM artists kasi nagiging avenue kayo para ma-share namin yung music namin. Nag-enjoy rin sa pag-perform si Jason D na hinarana ang kanyang mga kababayan. Sabay-sabay! Hindi kita iiwan. Dito na Sobrang sarap lang mag-perform in front of a Bisaya crowd kasi Bisaya din ako. And Mindanao pa. Sa Mindanao kayo, sobrang sarap mag-perform dito sa Davao. Sa saya ng crowd. Wish 1075, hindi kami magsasawang mag-thank you sa inyo kasi grabe yung opportunity and yung platform na binibigay niyo sa mga artists dito sa Pilipinas. Hindi naman makalilimutan ng mga fans ni KZ ang pagkakataong makaduet nila ang kanilang idolo. Pangarap dyan ako lang na makaduit. Grabe, kanang hype kaayo. Then, grabe yung happy kaayo. Then, basta, di rin ako ma-explain sa ka-happy, sa ka-enjoy. Tapos kinakabahan ako kanina kay first time na ako na makaduit si KZ. Sulit kaayo, no? Ang bayad and everything kay jam-pack jud kaayo ba sa KZ. Kabulod ko magod siya ma-handle sa audience. So, sulit and so enjoy. Kaya para sa mga dumalo sa concert, sulit na sulit ang bumiyahe kahit mula pa sila sa iba't ibang lugar sa Mindanao.
it's so worth it ang pagbiyahe talaga namin dito sa Davao just to watch KZ's performance. Ang galing! So, yung pagod namin na nagbiyahe galing sa Butuan, nagkarating ng Davao, nanood ng Supreme concert ni KZ. Talagang masayang-masaya. Kung ako titingin, sulit talaga siya. Like, it can be shared na it can be an inspiration to conduct more na mga concerts like this. So, it's an inspiration. Laking pasasalamat naman ni KZ sa all-out support na ipinakita sa kanyang concert. Super nakakatuwa. Super nag-enjoy ako kahit may mga technical difficulties. Kumbaga, naitawid kasi mga tao sobrang saya nilang kasama, nakikikanta, nakikisayaw, nakikisigaw, nakikitawa, ganun. So, super na-appreciate ko po lahat ng mga pumunta sa show tonight. Wish 107.5, thank you so much for believing in me, for believing in a lot of Filipino talents, and for giving them a platform to show what they got. And para makita sila ng buong mundo. Maraming salamat po. Dumalo rin sa concert si BMPI UNTV CEO, ang innovator ng Wish 107.5 na si Kuya Daniel Razon, na kilala sa pagsuporta sa mga Filipino artists. Thankful una sa Panginoon at sa lahat ng mga sumusuporta. Sana po ay huwag kayong magsawa, and we promise you na with God's help, bibigyan namin kayo ng kakaibang klase ng entertainment na may puso at laging kasama yung paglilingkod sa ating mga kababayan na hindi natin kinakalimutan. We could have had it all. Congratulations! Very successful concert in Dubai and here in Davao. May mga susunod pa yan, di ba? Ng mga international tours, si KZ Tandingan. Abangan niyo po yan. Mukhang nag-enjoy sila doon. Oo nga eh. Teka lang, gusto ko lang batiin. Nagpapabati siyan, si Charo and Dita, si Chef, si BJ, si Chef Michael. Nasa Murong Stars. Wow! Summer na talaga! Sarap doon. At dahil dyan, makikibati rin ako ng Happy Sabbath Day kina Sis Senny Ramirez at Sis Ruby Jane Robles ng Ho Chi Minh, Vietnam. Happy Sabbath Day po sa inyo. Batiin ko lang yung aking hipag na from Australia. Si Kat, good morning. Nasa bahay siya ngayon. Magstay ka pa sa bahay para malibre mo pa kami ng breakfast. Pero lang. Ito my kids, of course. Malu. Congratulations, Hi, Tita Malu. Jared. Jared! Oo nga pala. Great job. Good job. Sino sa inyo ang marunong magluto ng beef caldereta? Wala. Tagakain lang. Caldereta. Masarap yan. Dahil itong alam nyo ba, caldereta. Alam nyo ba itong si Mr. Jimmy Castillo, tinuruan siya ng kanyang ama kung papaano nga ba magluto ng masarap na beef caldereta. Kaya panuorin natin ito sa ating Cook Eat Right Pamana. Good morning, Kuya! Ako po si Jimmy Castillo. Welcome to another episode of Cook, Eat Right, Pamana. Ang i-share kong recipe na pinamana sa akin ng aking tatay na si Macario ay ang beef caldereta. Kaya po beef caldereta ang pinamana sa akin ng tatay ko sapagkat siya po ay may naiibang pamamaraan ng pagluluto. Dahil po laging nagluluto po sa mga okasyong pamprobinsya. Nung bata pa ako, unang tikim ko pa lang ng caldereta ni tatay, sauce pa lang, ulam na.
Ngayon naman po, mga kasambahay, ako naman po ang magtuturo ng beef caldereta ni Tatay. Narito na po ang mga sangkap na ating gagamitin. Tomato ketchup, toyo, paminta, peanut butter, tomato sauce, sweet pickles, perrin sauce, beef, una, hiwain ang karne. Pangalawa, ibabad ang karne sa ating mga sangkap na hanggang 1 oras. Pangatlo, igisa ang mga sangkap. Pang-apat, ilagay ang binabad na karne pakuluan ito hanggang 45 minuto. Pang-lima, timplahin na ito. At guling pakuluan at handa na itong ihain. Mga kasambahay, narito na po ang beef caldereta na ipinamana ng aking tatay. Ako po si Jimmy Castillo. Magkita-kita tayo muli sa susunod na episode ng Cook, Eat Right, pamana ng Good Morning Kuya. Natakam naman ako sa niluto ni ano. Parang ang sarap tuloy Mr. Jimmy. Ang sarap magluto ngayon ng beef, tapos iluluto mo dun sa palayok na yun, di ba? Oo. Iba yung lasa kapag palayok. Parang lagi kasama yun, ano, yung palayok sa lutuan. Di ba daw yung lasa pagka doon mo? It's different eh. Talagang Pinoy na Pinoy. Tsaka dapat pag magluluto ka ng beef, malambot na malambot. Oo. Kasi Oo. una, sayang, hindi makakain pag ano, more than 2 Sabi nga hours. niya, di ba 45 minutes nga niyang pinakuluan yung... Eh, 45 minutes lang. Oo, sayang naman yung beef. Before, bago pa yung ano niya, yung pagpe-prepare niya. Kasi pag I'm sure malambot na nung piniprepare niya. Oo, pagpapalambutin mga 2 hours or more than 2 Oo, hours, oo. eh, depende sa part ng beef. Nagpapabati itong si Charo and Tita. Yan, si Chef, si BJ, si Chef Michael na nasa Morong Star. And happy weekend! Ay, di ba happy weekend na, di ba? Happy weekend! Pati ko lang yung mga nasa orphanage ng Apalit at saka po sa Laguna. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayun, Salamat po kalimutan sa ko inyo magbati pag panood sa amin. Si Tita Malu, of course. Of course, good morning. Thank you so much, Forever 21, for my outfit today. Mother's Oh, Love ng happy Nueva weekend. Ecija para sa ating ride. Guys, family, good morning. Si Emperor, good morning. Si Ninang, good Joseph. morning. See you next month, guys. Alright. Kita-kirimas. Kita-kirimas, bro.